Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1601. Malamig na tiningnan ni Philip si Bernard, kinuha ang sobre mula sa kanyang kamay, at binuksan ito sa kanyang harapan. Pagkatapos lamang ng dalawang sulyap, mabilis na naging malamig ang ekspresyon sa mukha ni Philip. Ang kanyang mga mata ay naging mas malamig kaysa sa isang bangin. Ito ay, tumangala siya, biglang hinawakan si Bernard sa kwelyo, at pinagpatuloy ang impormasyon sa kanyang kamay habang malamig na sumisigaw, ano ito? Gumagamit ka ba ng mga maruruming pamamaraan para i-frame si Win? Huwag mong isipin na madali akong malinlang ng ganito. Ngumisi si Bernard at sinabing, sa tingin mo gawa-gawa ito. Paano kung sabihin ko sa'yo na totoo? Nang marinig ito, nagulat si Philip. Sinamantala ni Bernard ang pagkakataon na kumalas sa kamay ni Philip at inayos ang kanyang necktie. Malamig niyang sinabi, Philip, inilihim ito ng pamilya Johnston sa loob ng mahigit 20 taon. Hindi namin binalak na ipahayag ito, ngunit kung ipipilit mo kaming kalabanan, ang sikretong ito ay ikakalat sa buong Riverdale. Kapag nangyari iyon, siguradong maiisip mo kung paano haantong si Win. Sana pag-isipan mo. Huwag magmadali, bibigyan ka namin ng isang araw. Sa isang masasamang ngiti, tinapik ni Bernard si Philip sa balikat. Nakatitig pa rin si Philip sa laman ng dokumento, puno ng gulat at hindi makapaniwala ang mukha. Paano ito nangyari? Kung alam ni Win ang tungkol dito, ano kaya ang iisipin niya at paano siya magdusa? Kaagad pagkatapos, pinandilatan ni Philip si Bernard at binalaan, ang mga nilalaman nito ay hindi dapat ilabas. Kung maglakas loob kang magsabi ng kahit isang salita, hindi kita patatawarin. Swoosh! Sa sandaling sinabi iyon ni Philip, 7 o 8 fog na nakaitim ang sumugod palabas ng villa at pinalibutan si Bernard, pinagbantaan siya. Sa eksenang ito, natarante si Bernard at sumigaw, Philip, nasa iyong mga kamay ngayon ang pagpili. Pag-isipan kung ano ang dapat mong gawin. Kung susuko ka sa pakikipaglaban sa amin, ang sikretong ito ay hindi mabubunyag. Ngunit kung patuloy mong sasalungat sa amin, wala kaming pakialam kung kumakalat ang impormasyong ito sa buong Riverdale. Nagngangalit din si Bernard at tinapos ang huling pangungusap bago siya sumakay sa sasakyan para umalis. Sa tarangkahan, tumayong mag-isa si Philip at hinawakan ang dokumento sa kanyang kamay. Natarante siya at nag-aalala. Mabilis siyang nag-dial ng numero at malamig na sinabi, Rick, tulungan mo akong kumpirmahin ang isang bagay. Ipapadala ko agad sa iyo ang impormasyon. Oo, young master. Sa kabilang dulo ng linya, hindi na naging tamad si Rick tulad ng dati. Natural na naramdaman niya ang pagkaapurahan ng bagay mula sa tono ni Philip. Hindi nagtagal, kinuna ni Philip ng litrato ang impormasyon at ipinadala kay Rick then, malamig niyang sinabi sa kanyang mga subordinate, You guys, follow Martin Johnston and watch his movements. At, makipag-ugnayan ka agad sa lahat ng pangunahing media sa Riverdale at sabihin sa kanila na kung maglakas loob silang magulat ng anuman tungkol kay Win Johnston, tiyak na hindi ko sila bibitawan. Oo, Mr. Clark, tugon ng ilang tao at mabilis na lumabas ng villa. Naikuyom ni Philip ang kanyang kamao at hinawakan ang dokumento sa kanyang kamay, ang kanyang puso sa kaguluhan. Nag-aalala siya kung ano ang iniisip ni Win kapag nalaman niya ito. Bumalik si Bernard sa hotel pagkatapos niyang umalis sa First Palace. Martin, naihatid ko na ang impormasyon. Halos maging berde ang mukha ni Philip nang mabasa niya ito. Nakangiting pumasok si Bernard. Kinuha niya ang teapot sa mesa at nagsali ng tsaa, sabay subo dito. Nagpakatanga si Martin sa ilang call girls na inimbitahan niya. Nang makitang bumalik si Bernard, umupo siya sa sofa at nakangiting nagtanong, Oh, ganoon ba kalala ang ekspresyon niya? Pero syempre, total, kapag nailabas na ang sikretong iyon, tiyak na babagsak si Win. Malamig na ngumiti si Bernard at nagpatuloy, By the way, I'm sure may gagawing paghahanda si Philip. Dapat ko bang kontaken ang media ngayon at bigyan sila ng head up? Tumango si Martin at sinabing, Well, maganda ang maagang paghahanda. Wala nang ibang sinabi si Philip at pinayagan ka na lang bumalik. Siguro natakot siya.
Akala ko malakas siyang puwersa, pero hindi ko inaasahan na isa lang pala siyang wimp. Tumawa si Bernard, puno ng panunuya ang mga mata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1602. Nako, hindi naman talaga siya bakla. Masyado lang siyang mabait kay Win at inuuna niya ito. Gumawa kami ng tamang hakbang sa pagkakataong ito at tumama kung saan ito pinakamasakit. Natawa si Martin habang nagsasalita, puno ng pagtatagumpay ang mukha. Nga pala, Martin, paano natin hahaharapin ang mga business partner na iyon? Tanong ni Bernard. Habang nakayakap ang dalawang dilag, nakangiting sabi ni Martin, no rush. Hayaan mo sila Russell Carl at Jackie Cullen na humawak sa kanila. Russell Carl at Jackie Cullen. Puno ng pagdududa si Bernard at sinabing, Martin, magkaribal ang dalawang ito pero hinahayaan mo lang silang hawakan ito. Hindi ka ba naghahanap ng gulo? No way, kailangan kong personal na bantayan ang mga bagay-bagay. Tama na, Bernard, isipin mo na lang. Dahil magkaribal ang dalawang ito, makatuwirang hindi nila matitiis ang isa't isa at tiyak na gagawin ang kanilang makakaya upang makuha ang kredito. Bukod dito, ito ay kapwa pangangasiwa. Kung ang isang tao ay gumawa ng isang bagay na mali, sa tingin mo ba ay pakakawalan siya ng ibang tao? Nakangiting sabi ni Martin. Ito ay isang bagay na natutunan niya mula sa mga libro ng pamamahala. Ang pagsasama-sama ng dalawang karibal ay nakakagulat na magbubunga ng 2 beses sa resulta ng kalahati ng pagsisikap. Sandaling natigilan si Bernard hanggang sa naisip niya ito. Nag-thumbs up siya kay Martin at sinabing, Martin, ikaw pa rin ang napakatalino. Ngumiti si Martin at sinabing, ngayon, hihintayin natin kung ano ang mangyayari. Hihintayin namin si Philip na dumating sa aming pintuan. Pagkasabi nun, nagkatinginan ang magkapatid at nagtawanan. Umalangaw-ngaw ang buong suite sa kanilang tawanan na sinabayan pa ng nakakaakit na hajijek ng mga babae. Sa kabilang banda, nakatanggap si Philip ng tawag mula kay Rick Davenport. Medyo malungkot ang boses sa kabilang dulo ng telepono nang sabihin niya, Young Master, tiningnan ko na ito. Totoo ang impormasyon. Nang marinig ni Philip ang mga salitang ito, biglang lumubog ang kanyang puso. Unti-unting nanlamig ang ekspresyon ng mukha niya habang sinasabing, do something for me. Pumunta sa Upper Creek at bantayan si Win. Huwag hayaang lumapit sa kanyang hotel. Okay, aalis ako sa Cloudside at aabutin ng 1 oras bago makarating sa Upper Creek, sagot ni Rick. Pagkaraang tapusin ang tawag, mag-isang naglakad pabalik-balik si Philip sa sala habang nasa likod ang mga kamay. Ang impormasyong iyon ay nasa coffee table. Ang mga bagay ay biglang nagbago at kailangan niyang ayusin ang kanyang mga plano. Habang nag-iisip, mabilis na dinial ni Philip ang numero ni Win at huminga ng malalim. Nang makonekta ang tawag ay mula sa kabilang dulo ng boses ni Win, what's wrong? Nami-miss mo na ako agad. Tumawa si Philip at sinabing, oo, nami-miss kita at ang baby. Okay na ba ang lahat? Bumantong hininga si Win at sinabing, ayos lang kami. Lagi na lang niya akong sinisipa. Napaka-active niya. Ngumiti si Philip at sinabing, normal lang sa mga lalaki ang pagiging aktibo. By the way, bakit mo ako tinatawag? Biglang tanong ni Win. Natigilan si Philip habang sinasabing, ay, wala. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Nako, napakalambot ni Kuya Philip. Hoy, Ate Win, huwag mo akong patulan. Biglang nanggaling sa phone ang tunog ng tawanan ni Lydia at Ann. Natawa din si Philip. Nang sa wakas ay tumahimik na ang panig ni Win, sinabi niya, pinaalis mo na ba sila? Mahilig lang magloko silang dalawa, sabi ni Win habang nagtanong siya, tell me, why you are calling me? Saglit na nag-alinlangan si Philip at tiningnan ang impormasyon sa coffee table, lalo na sa kolum na nagsasaad na sina Charles Johnston at Martha Yates ay hindi biological parents ni Win. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1603. Nang tingnan ang impormasyong nasa kamay niya, huminga ng malalim si Philip habang ngumiti, wala lang, casual na tawag lang. Hindi naman masyadong nag-isip si Win. Pagkatapos ng ilang salita kay Philip, ibinaba niya ang telepono. Tumalikod siya at bumalik sa sala ng suite, medyo hindi mapakali. Hindi niya maiwasang maramdaman na may itinatago sa kanya si Philip, at may kaugnayan ito sa kanya. Ate Win,
Ano na naman ang iniisip mo? Tara, may nakita akong mas malaking mall sa malapit. Mamasyal tayo. Nakakatamad magstay palagi sa loob ng bahay, umaasang mungkahi ni Lydia. Siya ay isang taong hindi makaupo. Baka mabaliw siya kapag naiwan siya sa loob ng isang araw. Si Ann Foster naman, inaayos niya ang kwarto ni Win at tumawa. Miss Win, I think Lydia is right. Dapat kang maglakad-lakad pa at makalanghap ng sariwang hangin. Ito ay mabuti para sa iyo at sa iyong sanggol. Tumango si Win. Medyo naiinis din siya at sinabing, sige, lumabas tayo para mamasyal. Nang marinig ito ni Lydia, agad siyang bumangon, inakbayan ang leeg ni Win, at magiliw na sinabi, Sister Win, gusto kong bumili ng damit para sa sanggol, okay. Magiliw na ngumiti si Win at sinabi kay Lydia, ang iniisip mo lang buong araw ay ang paglabas para maglaro. Hindi nagtagal, umalis sina Ann at Lydia sa hotel kasama si Win. Sa isang dedikadong sasakyan at mga taong sasamahan sila, walang pag-aalala tungkol sa anumang mangyayaring mali. Sa kabilang suite, tumingin sa ibaba sina Charles at Martha sa bintana. Sa likod ng kanyang mga kamay, mukhang hindi kaaya-aya ang mukha ni Charles. Nag-aalala daw siya. Napabuntong hininga siya at sinabing, Martha, sa tingin mo ba dapat nating sabihin kay Winnie ang bagay na iyon? Inilihim namin ito sa loob ng mahigit 20 taon. Magiging ina na siya ng 2 anak, at sa kanyang edad, sa tingin ko ay oras na para sabihin sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, umupo si Martha, na nakahiga sa sofa, sa tulong ng kanyang mga saklay at agad na pinandilatan si Charles. Sumigaw siya, baliw ka talaga. Kung sasabihin ba natin kay Win yan, magkakaroon pa ba tayo ng anak? Saan natin ilalagay ang ating dignidad? Paano hahaharapin ni Win ang iba? Ang kanyang mga magulang ay hinahanap na mga kriminal na nagtataksil sa bansa. Mabilis na itinikom ni Martha ang kanyang bibig at pinandilatan si Charles. Ang kanyang mga braso at binti ay mas mabuti na ngayon. Maaari siyang gumamit ng kaunting lakas sa kanyang mga kamay at maglakad ng ilang hakbang sa maikling panahon sa tulong ng kanyang mga saklay. Napailing si Charles at napabuntong hininga, nako, kung hindi dahil sa taong iyon noon, hindi sila gagawa ng ganoon. Tsaka kakaiba ang pangyayaring iyon. Naniniwala ka ba talagang nagtataksil sila? Labis ang gulo ni Charles. Higit 20 taon na niya itong inilihim, at kanina lang niya ito pinapangarap. Mapait na sinabi ni Martha, ano ang dapat isipin? Naayos na ang usapin at iyon ang conclusion. Paano kung nagdududa ka? Bawal ang mga bagay sa pamilya Lovelace. Sino ang nangahas na banggitin ang pamilya Lovelace sa bansang ito? Kung sasabihin mo kay Win ang kanyang pinanggalingan ngayon, hindi ba ito ay katulad ng pag-anunsyo sa mundo na siya ang nabubuhay na anak ng taksil na pamilyang Lovelace? Ano kaya ang gagawin ni Winnie? Paano siya mabubuhay ng ganoon? Ngunit mahigit 20 taon na ang nakalipas mula noong nangyari iyon at matagal na itong naglaho sa paglipas ng panahon. At saka, may narinig akong balita sa wakas na sinusubukan ng mga taong iyon na muling buksan ang kaso para sa kaganapang iyon noon. Ang pamilya Lovelace ay nabuo noong mga panahong iyon, si Mr. Si Lovelace at ang kanyang asawa ay biktima rin ng traidor, sabi ni Charles. Pinandilatan ni Martha si Charles at sinabing, anyway, this matter can only rot with US. Walang sino man ang pinapayagang magbanggit nito. Ang pamilya Lovelace ay traidor pa rin sa mata ng lahat. Then what if yung Lovelace family na nakatakas noon gusto ni Win bumalik? Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Nag-aalalang sabi ni Charles. Sumimangot si Martha at sinabing, maaari silang mapunta sa impyerno. Anak ko na siya ngayon at ang apelyido niya ay si Johnston, hindi Lovelace. Noon, ang pamilya Lovelace ay may ilang prestihiyo sa bansa at kilala bilang unang pamilya sa Golden City, ngunit paano ito? Sa harap ng ganoong uri ng kapangyarihan, gumuho lang sila na parang sandcastle. At saka, ilang tao mula sa pamilya Lovelace ang nakatakas. Kahit na ginawa nila, ano ang silbi? Kung talagang gusto nilang mahanap ang nabubuhay na anak ni Grant Lovelace, ginawa na nila ito. Bakit maghihintay hanggang ngayon? Palihim na tumango si Charles habang nakikinig. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1604. Dumating sina Win, Ann, at Lydia sa malapit na shopping mall. Mukhang napaka-energetic ni Lydia.
Pinuntahan niya ang lahat ng mga baby specialty store at bumili ng marami. Mukhang nag-e-enjoy siya sa shopping spree na ito. Pang-aasar ni Win, Lydia, baka isipin ng mga hindi nakakaalam na ikaw ang nangganganak. Nilingan ni Lydia ang kanyang ulo, tinapakan ang kanyang paa, at sinabing, Sister Win, ang alam mo lang pagtawanan ako. Tumawa si Win habang nakahawak sa bewang niya. Pumasok ang dalawa sa isang tindahan ng pampalasa. Sa labas ng pinto, inayos ni Victor Bell ang 4 na bodyguard para samahan sila. Pagkapasok sa tindahan, sinimulan ni Win na maingat na pumili ng mga pampalasa. Siya ngayon ay medyo interesado sa mga ito. Biglang lumapit kay Win ang isang magandang babae na malinis at maayos ang pananamit, Miss Johnston, hello. Natigilan si Win. Nilingan niya ang maselang babae na pumipili ng mga pampalasa. Nasa 1.7 metro ang taas niya na may nakapusod at itim na trench coat. Nagdududang tanong ni Win, kilala mo ba ako? Ang babae, na may maislan na mukha at isang ngiti na puno ng kagandahan, ay nagsabi, Miss Johnston, ang pangalan ko ay Cleo Lovelace. Kumunot ang noo ni Win habang umiiling at sinabing, hindi kita kilala. Ngumiti si Cleo at sinabing, malapit ka na. Inaasahan ko ang susunod nating pagkikita. Pagkasabi noon ay isinuot ng babae ang kanyang malapad na salamin pang-araw, tumalikod, at umalis sa tindahan ng pampalasa. Lumingon si Win, tumingin sa galanteng likod ng papaalis na babae, at nakaramdam ng pagdududa. Kakaiba ang taong iyon. Pumunta ba siya para sabihin ang pangalan niya? Ate Win, anong meron? Anong tinitingin-tingin mo? Lumingon si Lydia sa pagkakataong ito, nakangiting sinusundan ang linya ng paningin ni Win. Umiling si Win at sinabing, wala. Tara na. Pagkatapos ng maikling paglalakad, bumalik si Win at ang iba pa. Pagkalabas ni Cleo Lovelace sa mall ay dumiretso siya sa isang itim na Cadillac na nakaparada sa harap ng mall. 4 na tao ang nakaupo sa kotse. Ang driver at front passenger seats ay kanya-kanyang inookupahan ng isang lalaking nakaitim na suit at salaming pang-araw. Sa backseat, katabi ni Cleo ang isang gwapong binata na nakasuot ng well-cut navy blue plaid suit. Masiglang tanong niya, confirmed na ba? Tumanggaw si Cleo at sinabing, oo, siya iyon. Umupo ng tuwid ang binata at tumingin sa bintana ng sasakyan kay Win at sa iba pang nagkataong papalabas ng mall. Sabi niya, pinsan, hinanap kita ng husto. Habang sinasabi niya iyon ay sumilay ang malamig na ngiti sa gilid ng bibig ng binata. Tinaas ni Cleo ang kanyang magandang kilay, itinangilad ang kanyang ulo, at nagtanong, Shane Lovelace, ano ang plano mong gawin? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1605. The young man named Shane Lovelace grinned and said, of course, I plan to bring my cousin back to the Lovelace family. Ang nakaligtas na bloodline ng pamilya Lovelace ay dapat umuwi at kilalanin ang aming pamana. Nang sabihin ito ni Shane, kumislap ang kanyang mga mata sa matinding lamig. Kasabay ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay parang napakaskimang niya. Napakunot noo si Cleo at sinabing, Shane Lovelace, binabalaan kita. Pinalabas kami ni Dad para lang makausap si Win, hindi ibalik. Huwag subukang sirain ang kanyang plano. Kung hindi, isusumbong ko siya ngayon din. Nagalit si Cleo. Palagi namang ganito ang nakababatang kapatid niya. Nagkibit balikat si Shane, nagtaas ng kilay, at nakangiting sinabi, alam ko iyon. Sasamahan namin kung ano man ang sasabihin mo, okay. By the way, na-check mo na ba ang impormasyon niya? Tumanggaw si Cleo at sinabing, oo, inampun siya ng dating kaibigan ni Uncle na si Charles Johnston. Ang kanyang asawa ay si Philip Clark. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanya, maliban na mayroon siyang kilalang reputasyon sa Riverdale. Tila nagpakasal siya sa sambahayan ni Johnston at walang kapansin-pansin sa kanya. Siya ay may anak na babae na nagngangalang Mila Clark na dumanas ng congenital heart disease ngunit siya ay gumaling. Nakuha nila ang domestic medical expert, si Professor Henry Turner, para gamutin siya. Nakakunot ang noo ni Shane habang bumubulong, Philip Clark. Ang boring talaga ng pangalang ito. Kalimutan mo na. Hahanap ako ng ilang oras para makipag-ugnayan sa taong ito para makita kung talagang walang kwenta siya. Para saan? Ordinaryong tao lang siya, nothing worth our concern, pinatagilid ni Cleo ang ulo niya at may pagdududang sinabi.
Itinaas ni Shane ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, Cleo, ito ang dahilan kung bakit sinabihan ako ni tatay na sumama. Anong silbi ng palagi mong pagbabantay kay Win? Kailangan nating magsimula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang lalaking ito na nagngangalang Philip Clark ay isang magandang pagkakataon. Hanggat mahawakan natin siya, ang pagbabalik kay Win sa pamilya Lovelace ay kasing dali ng paglalakad sa parke. Nang marinig ito, nabalisa si Cleo at nagtanong, ano ang balak mong gawin? Hindi mo maaaring saktan ang mga inosenteng tao, pabayaan ang paggamit ng karahasan. Ang pamilya Lovelace ay hindi pa maaaring lumitaw sa bukas. Kung magkagulo ang pamilya natin dahil sa ginawa mo, paano mo ipapaliwanag kay Dad pagbalik natin? Napataas ang kilay ni Shane at sinabing, Cleo, mali ka na naman. Wala naman akong gagawin sa kanya. Aakitin ko lang siya, dahil siya ay isang talunan, pero ang pinakamagandang paraan para masakit siya. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Pinandilatan siya ni Cleo at sinabing, babantayan kita. Tara na. Maya-maya pa ay humandar na ang sasakyan at lumabas na sila ng mall. Pagbalik ni Win sa suite, medyo hindi siya mapakali, higit sa lahat dahil sa kakaibang babaeng nakilala niya sa mall. Cleo Lovelace, sino siya? Sa sandaling ito, pumasok si Charles. Nang makitang nagambala ang kanyang anak, ngumiti siya at buong pagmamahal na nagtanong, ano ang problema, Winnie? Ano ang iniisip mo? O Dad, andito ka na pala. Bumalik sa katinoan si Win at bumangon, gustong tulungan si Charles na makaupo. Mabilis na umiling si Charles at sinabing, hindi, maupo ka. Buntis ka na ngayon ng anak. Umupo ulit si Win, nagsalin ng isang tasa ng tsaa para kay Charles, at nagtanong, Tatay, nandito ka ba para makipagkita sa akin? Humalaklak si Charles at sinabing, Nako, wala lang. Nandito lang ako para makita ka at ang mahal kong apo. Tumawa si Win at pinahanda si Ann ng merienda. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1606. Pagkatapos ng 2 minutong katahimikan, hindi napigilan ni Charles na magtanong, nabalitaan kong nagpunta ka sa mall ngayon lang. Tumango si Win at sumagot, oo, lumabas ako para mamasyal. Nakakatamad magstay palagi sa loob. Oo, magandang mamasyal. Tumango si Charles at uminom ng isang tasa ng tsaa. Muli silang bumagsak sa isang awkward na katahimikan. Napatingin si Win kay Charles at nakita niyang parang puno ng pag-iisip ang mukha nito. Nakangiting sabi niya, Tay, ano ba talaga ang gusto mong makita sa akin? Kung meron man, sabihin mo lang, anak mo ako. Hindi na kailangang itago sa akin ang mga bagay-bagay. Nang marinig ni Charles ang salitang anak, naantig ito ng husto. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagngangalit siya at sinabing, Winnie, sa tingin mo paano ka tinatrato ng nanay mo? Nagulat si Win, hindi niya inaasahan na ganoon na lang ang itatanong ng kanyang ama. Ngumiti siya, hinawakan ang kamay ni Charles, at sinabing, Tay, ano ang sinasabi mo? Kayong dalawa ang magulang ko. Siyempre, naging mabuti ka sa akin. Bagamat minsan ay nakikigulo si nanay, alam kong ginagawa niya iyon para sa ikabubuti ko at hindi ko siya sinisisi. Hindi mo kailangang gawin ito. Ikaw ang aking ama at siya ang aking ina. Hindi na ito mababago. Sa hinaharap, sapat na kung maaari tayong manatiling masaya. Ngayon, masasabi kong matagumpay ang karera ko, at si Philip, medyo nagbago na siya. Hanggat magbago ang isip ninyo ni nanay tungkol sa kanya, magiging masaya ako. Namula si Charles. Pinunasan niya ang gilid ng mata, tumango, at sumagot, Hoy, tama ka. Ang pagkakaisa at kaligayahan ang pinakamahalagang bagay sa isang pamilya. Winnie, huwag mong sisihin ang nanay mo. Nakikigulo lang siya kapag nasa bahay ka. Bagamat hindi siya naging mabait kay Philip noon at palaging nagsusumamo na makipagdiborsyo ka, hindi siya masamang tao sa puso. Masasabi ko rin na hindi ordinaryong tao si Philip. Baka may hindi mo masabi sa amin pero naiintindihan ko naman. Ngumiti si Win, sumando sa balikat ni Charles, at sinabing, Tay, sana balang araw, magsama-sama ang pamilya natin at magkaroon ng masarap na pagkain. Sana rin ay matatanggap ninyo ng totoo ni nanay sina Philip at Mila. Kasalanan ko ang lahat, pinag-alala mo ito. Ipinilig ni Charles ang kanyang ulo, nangingilid ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata.
Aniya, syempre, tinatanggap ko sila. Okay lang kayo ni Philip, masaya na ako. Masaya ka pero hindi ako. Panipi, sa oras na ito, isang galit na sigaw ang biglang dumating mula sa pintuan. Pumasok si Martha habang nakaupo sa kanyang electric wheelchair. Ang lamig ng mukha niya at pinandilatan niya si Charles habang sumisigaw, anong melodrama ang inaarte mo dito? Ako lang ang makakapagpasya sa kaligayahan ng aking anak. Bakit dapat tayong magsama ng masarap na pagkain? Hindi ko tatanggapin si Philip Clark, never. Meron ako o siya sa pamilyang ito, hindi pareho. Mabilis na bumangon si Charles. Galit na galit niyang itinuro si Martha. Lalong lumakas ang init ng ulo niya at sumigaw siya ng, wala kang iba kundi isang tuso. Ang kaligayahan ba ng iyong anak ay hindi kasing halaga ng pera at walang kabuluhan sa iyong puso? Hindi mo ba nakikita ang pagbabago kay Philip? Kailangan mo bang sirain ang kasal ng iyong anak kay Philip? Oo, tumanggo si Martha at sumagot, kailangan ko silang hiwalayan kahit anong mangyari. Anong maganda sa brat Philip na yan? Siguradong nalilito ka at niloko ka niya. At ikaw, nakulam ka sa kanya. Anyway, I'm telling you na hindi ko kayang tiisin si Philip. Maya-maya, sisipain ko siya sa pamilya Johnston. Walang magawa ding umiling si Win at sinabing, Nay, tama na. Hanggang kailan ka mananatiling hindi makatwiran? Bakit hindi mo nalang tanggapin si Philip? Huwag mo akong tawaging Nay. Hindi ako ang iyong ina. Galit na sinabi ni Martha, isa ka lang at kami ng iyong ama. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1607. Biglaan, malamig na sigaw ni Charles, tama na. Anong sinasabi mo sa harap ng anak natin? Ano ang sinusubukan mong gawin? Galit na galit si Charles. Halos madulas ang dila ni Martha at ilabas ang pusa sa bag. Nagulat din siya. Napagtanto na halos nasabi na niya ang isang bagay na hindi niya dapat sabihin, mabilis niyang sinabi ng may pagtataka, wala akong pakialam. Kapag gumaling na ako sa sugat ko, hiwalayan na kita Philip. Wala ring lakas si Win at sinabing, sige, umalis ka na. Gusto kong magpahinga. Saka lang pinandilatan ni Charles si Martha at itinulak palabas ang wheelchair nito. Sa kabilang suite, galit na galit si Charles at nagmura, tumingin ka lang. Hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin na huwag magsabi ng kahit ano kanina? Tingnan mo ang ginawa mo. Muntik mo nang ilabas. Sa sobrang galit ni Charles ay hinampas niya ang likod ng kanyang mga kamay. Umupo si Martha sa wheelchair sa inis at mamulong, hindi ko sinasadya. Kung hindi mo pa nabanggit sa akin noong una pa lang, halos hindi ko na sana sinabi. Walang magawa si Charles. Umiling siya at nagtanong, tanungin kita, hindi mo ba talaga kayang pakisamahan si Philip? Natigilan si Martha. Ang sinabi niya kay Win kanina lang ay ginawa ng mabilis. Hindi naman ganoon kalala ang relasyon nila ni Philip. Sa tingin mo ba, bakla talaga ako? Kung nais ni Philip na manatili sa aming pamilyang Johnston, kailangan niyang maging iba sa mga ordinaryong tao. Dapat kahit papaano ay mayaman siya at hindi siya dapat magsinungaling sa amin sa lahat ng oras. Tingnan mo na lang ang gulo na ginawa niya sa nakaraan. Kunin ang Mila Nelson Angel Investment Group bilang isang halimbawa. Gusto kong maging mabuti sa kanya noong una kong narinig ang tungkol dito. Ngunit pagkatapos tingnan ito, alam na ito ay isang kumpanya ng Shell lamang. Galit na sinabi ni Martha, sabihin mo sa akin, karapat-dapat bang maging manugang natin ang basurang ito? Napangisi si Charles. Ano sa tingin mo ang iyong mga resulta ng pagsisiyasat ay tumpak? Paano kung mayaman talaga si Philip? Ano ang gagawin mo pagkatapos? Paano mo ito pagsisisihan? Matagal ko nang sinabi sa iyo na huwag mong gawing sukdulan ang mga bagay-bagay, ngunit ayaw mong makinig sa akin at ipinipilit mong tretuhin si Philip ng labis kung talagang darating ang ganoong araw, tingnan ko kung ano ang gagawin mo. Natigilan si Martha. Nakaramdam siya ng sobrang takot at mamulong, ganyan ba talaga kakaya si Philip? Sinasabi ko sa iyo, Charles, huwag mong kalimutan na mayroon siyang masamang ina. Naniniwala ka ba na napakaganda ni Philip Clark? Anong Bulge * T. Clark Group yan? Kahit na dati siyang young master, sa nakikita ko, down and out young master na siya na pinalayas. With that stepmother of his, Philip will never make a comeback in this lifetime. Alam na alam ni Martha na hindi ordinaryong tao si Jada.
Pambihira siyang walang awa. Noong una siyang nakipag-ugnayan kay Jada, naunawaan ni Martha na kapag may ganoong babae sa paligid, wala itong silbi kahit na si Philip ay may anumang magagandang kakayahan. Naisip ito ni Charles ngunit hindi niya sinasadyang pag-usapan ang paksang ito. Malungkot niyang binasa ang dyaryo. Kasabay nito, isang itim na Cadillac ang nakapark sa ibaba ng hotel. Bumukas ang pinto at bumaba sa sasakyan ang isang gwapong binata, si Shane Lovelace. Napasulyap siya sa hotel sa sandaling ito at sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang bibig. Itinaas niya ang kamay niya at hindi umiling. Nagmamadaling lumapit ang nasa likod niya, magalang na nagtanong, "Third Young Master, ano ang mga utos mo?" Lumingalinga si Shane sa paligid at mamulong, ayusin ang kanilang mga tao para maalis ang mga nagbabantay sa malapit. "Oo, pangatlong Young Master," magalang na sabi ng lalaki. Napataas ang kilay ni Shane nang bumungad sa kanyang mukha ang pagmamalaki. Masyadong incompetent. Nakikita niya sa isang sulyap na mayroong kahit isang dosenang tao na palihim na nagbabantay sa paligid ng hotel na ito. Kasunod noon, pumasok siya sa hotel at dumiretso sa front desk. Kumuha siya ng litrato mula sa kanyang bulsa at sinabing, "Excuse me, saang kwarto ang babaeng ito?" Tiningnan ng babaeng attendant sa front desk ang litratong nasa kamay ni Shane, itinaas ang kanyang kilay, at pinagmasdan siyang mabuti. Nakangiti niyang sinabi, "Paumanhin, sir, ngunit ang impormasyon ng mga bisita sa hotel ay confidential." Walang sabi-sabing tumango si Shane at itinago ang litrato. Pagkatapos, sa ilalim ng tingin ng karamihan, naglakad siya sa gilid, kumuha ng golf club mula sa display set, at naglakad pabalik sa front desk. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1608. Bumagsak, putok, boom. Galit na binasag ni Shane ang front desk, dahilan para mapasigaw ang mga attendant sa takot. Pagkatapos ng isang labanan, inayos ni Shane ang kanyang suit at muling kinuha ang larawan. Hinawakan niya ang buhok ng isang nakasquat na babaeng attendant at marahas na nagtanong, "Sabihin mo sa akin kung saang silid siya tinutuluyan." Ang babaeng attendant ay nanginginig sa takot at nauutol, Hindi ko alam." "Hindi mo alam. Interesting." Ngumiti si Shane at sinipa ang babaeng attendant. Pagkatapos, kinuha niya ang golf club at sabay-sabay na naglakad papunta sa kanya. Itinutok niya ang club sa kanyang ulo at malamig na sinabi, "Tinatanong kita muli kung saang kwarto siya naruroon. Kung hindi mo sasabihin sa akin, masisira ang maganda mong mukha." Natakot ang babaeng attendant sa labas ng kanyang talino. Pagtingin sa matipunong lalaki na nakatayo sa likod ni Shane, napalunok siya at nanginginig na sinabi, "Room 1808. Ngumiti si Shane, ibinagsak ang club sa kanyang kamay, at yumuko para tapikin ang pisngi ng babaeng attendant. Nakangiting sabi niya, "Well done, more like it. Salamat." Pagkatapos nun, tumalikod na siya at maglalakad na sana papuntang elevator. Gayunpaman, isang magaspang na sigaw ang nagmula sa pintuan. "Mapangahas, sinong nagpahintulot na makapasok ka?" "Peter Patter." Kaagad pagkatapos, sumugod ang isang dosenang nakaitim na tug na sinundan ni Heath sa likuran nila. Nakabusangot ang mukha, naglakad siya palapit kay Shane. Tinaas niya ang makapal niyang kilay at nagtanong, "Sino ka? Hindi mo ba alam kung kaninong teritoryo ito?" Tumingin si Shane kay Heath habang may sumilay ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Hinailan niya ang cuffs ng kanyang suit at mahinang nagtanong, "Oh, kaninong teritoryo?" "Hindi ko talaga alam. Bakit hindi mo sinasabi sa akin?" Nagtaas ng kilay si Heath. Siya ang pangatlong tao na nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Ang unang dalawa ay sina Master Bell at Young Master Clark. Nagalit siya. Hindi niya kayang makipagkulitan kay Young Master Clark, ngunit hindi ba niya kayang makipag-away sa lalaking ito? "How dare you speak to me like that? Hindi mo ba alam ang teritoryong ito ay pag-aari ko, Heath, at pati na rin si Master Bell ng Upper Creek?" Galit na sabi ni Heath. Sa oras na iyon ay nagmamadaling pumasok ang isang matipunong lalaki na nakaitim na suit at mamulong sa tenga ni Shane, "Third Young Master, maraming tao ang dumating sa labas. Mag-retreat tayo pansamantala." Nagdilim ang ekspresyon ni Shane habang nakatingin kay Heath at sinabing, "Heath, ha? Well, tatandaan ko ang pangalan mo." Pagkasabi niya nun ay aalis na siya. Galit na galit si Heath.
Ang lalaking ito ay hindi siya inilagay sa kanyang mga mata. Gusto mo bang umalis? Hindi ito ganoon kadali. Boys, tigilan nyo na sila. Umungol si Heath. Ang grupo ng mga tao ay naglakas loob na pumunta sa hotel na ito at gumawa ng gulo. Dapat silang hulihin ni Heath at tanungin sila. Ito ang hotel na tinutuluyan ni Mrs. Clark, kaya marami sa kanila ang nagbabantay sa lugar. Sa hindi inaasahan, ang grupong ito ng mga tao ay napakatapang at walang ingat na pumasok. Ang mga taong nakabantay sa labas ay isa ring kumpol ng basura dahil hindi sila napigilan sa oras. Nagtaas ng kilay si Shane, tumalikod, at malamig na tinitigan si Heath. Sabi niya, hindi ka pa karapat-dapat. Kahit na iyong Master Bell ng Upper Creek na binanggit mo ngayon ay hindi kwalipikado, kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag makipagkulitin sa akin. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1609. Nang marinig ni Heath ang sinabi ng kabilang partido, sumimangot siya at lumungkot ang mukha. May naglakas loob na magsalita sa kanya ng ganito. Pagod na siguro siyang mabuhay. How dare you act so recklessly sa teritoryo ko? Mga lalaki, ibaba mo sila. Umungol si Heath. Kung hindi niya aalisin ang grupong ito ng mga tao, paano niya hahanapin sina Master Bell at Young Master Clark sa darating? Gayunpaman, walang pakialam na sumulyap lang si Shane kay Heath bago siya nagmamadaling lumabas sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga bantay. Nangyari ito sa loob ng ilang minuto. Hindi napigilan ng 12 ng mga tao ang 3 o 4 na tao. Napatingin si Heath sa mabilis na takbo ng sasakyan at nagliliyab sa galit. Tinuro niya ang grupo ng mga lalaki sa likod niya at sumigaw. Basura! Mga basura kayong lahat! Hindi mo mahuli kahit isang lalaki. Gayunpaman, puno rin siya ng pag-aalala. Ang mga taong ito ay may mahusay na mga kasanayan at dapat magkaroon ng hindi pangkaraniwang background. Mabilis na umakyat si Heath upang tingnan ang kaligtasan ni Win bago tawagan si Master Bell para ipaalam sa kanya ang tungkol sa bagay na ito, na humihiling sa kanya na magdesisyon. Ano, may pumasok sa hotel. Ang isang dosina sa inyo ay hindi man lang nakapagpababa ng 3 o 4 na tao. Si Victor ay nakikipag-chat kay Theo sa First Palace sa sandaling ito. Nasa harapan niya si Philip. Okay, nakuha ko. Magpadala ng mas maraming tao. Kung may mangyari man, maaari mo lang ipadala sa akin ang iyong ulo. Pagkasabi nito, galit na tinapos ni Victor ang tawag bago magalang na sinabi kay Philip, Young Master Clark, tumawag si Heath. May nangyari sa Upper Creek. Sa oras na ito, pinag-aaralan ni Philip ang mga countermeasures laban kay Martin Johnston. Nang marinig niya ito, sumimangot siya at nagtanong, ano ito? May isang grupo ng mga tao ang pumasok sa hotel na tinutuluyan ni Madam ngunit sila ay pinalayas ni Heath, sagot ni Victor. Kumunat ang noo ni Philip, at ang kanyang mga mata ay mahigpit. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, nalaman mo na ba kung sino ito? Umiling si Victor at sinabing, hindi pa. Ang background ng kabilang partido ay hindi ganoon ka-simple. Sinabi ko sa aking mga tauhan sa Upper Creek na tingnan ito. Tumanggaw si Philip nang walang sinabi pa. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagpadala ng text message kay Rick, tinanong kung nasaan siya. Sumagot si Rick, nakarating na ako sa Upper Creek. May nakilala akong kalaban. Kumunat ang noo ni Philip. Hindi maraming tao ang maaaring maging kalaban ni Rick Davenport. Gayunpaman, hindi siya nababahala. Alam ng lalaking iyon ang ginagawa niya. Anumang kilusan sa panig ni Martin. Tanong ni Philip. Magalang na sagot agad ni Theo, hindi pa siya lumalabas pero maraming tao ang patuloy na pumapasok at lumalabas sa hotel na tinutuluyan niya. Pagkasabi nito, sinundan ni Theo ng tanong, Mr. Clark, wala akong maisip. Gamit ang iyong lakas at kayamanan, madali mong mapabagsak si Martin Johnston at iba pa. Bakit mo sila tinitiis ng matagal at maganda ang pakikitungo mo sa kanila? Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, ang pagtanggal kay Martin ay isang piraso ng cake para sa akin. Ang ginagawa ko ay pangingisda sa taong nasa likod nila. Madam Wallace, tanong ni Theo. Hindi lang siya, sabi ni Philip. Mayroon bang ibang puwersang kasangkot? Naguguluhan si Theo. Sinulyapan siya ni Philip at sinabing, tingnan mo ba ang mga shareholder na nag-divest ng kanilang kapital? Bumalik sa katinoan si Theo at sinabing, I did.
Mayroon talagang ibang puwersa na sumusuporta sa kanila mula sa likuran, ngunit sila ay masyadong malihim at wala akong mahuhukay. Napabuntong hininga si Philip habang nakangiting sinabi, huwag magmadali, maglaan ng oras para mag-imbestiga. Gusto kong magsaya kasama ang mga taong ito. Hindi nagtagal, umalis si Philip sa unang palasyo. Dahil nakabalik na siya, nagpasya siyang pumunta sa delivery company para makita kung paano ito pinamamahalaan ni Agnes Summer at magpahinga ng kaunti. Umara si Philip ng taxi at nakarating sa ground floor ng Gopher Delivery Services. Papasok pa lang siya sa pinto. Biglang, isang madilim na boses ng lalaki ang narinig mula sa likuran ni Philip. Oy, ikaw ba si Philip Clark? 4 o 5 nakatato na ruffians na nakasuot ng mga vest, bawat isa ay may nakalawit na sigarilyo sa kanilang mga bibig, ang lumitaw habang mukhang sobrang arrogant at nangingibabaw. Lumingon si Philip, tumingin sa mga may tato na hooligan na ito, at tumango, oo, ako nga. Anong problema? Ang lalaking nangunguna, na nakasuot ng berdeng vest, ay itinapon ang kalahating usok na sigarilyo sa kanyang bibig sa lupa at tinapakan ito. Ngumisi siya, kanina pa kita hinihintay. May nagbayad ng presyo para sa magkabilang paa mo. Ang nagsalita ay si Luweb, ang punong gangster sa lugar na ito. Sa mga lansangan, tinawag siya ng mga tao na Lo. Medyo may kakayahan siya sa maraming tagasunod sa ilalim niya. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa, at siya ay nasasangkot sa maruming negosyo. Napakunot noon ni Philip nang marinig ang mga salita. Nagtanggol siya at nagtanong, sino ang gustong gawin iyon sa akin? Ngumisi si Lo. Huwag mo akong tanungin kung sino iyon. Kung nakikigulo ka sa maling tao, dapat tinuruan ka ng leksyon. Pagkasabi noon ay inilabas niya ang mahabang punyal na nakatago sa kanyang mga braso at kumilos para saksakin si Philip sa hita. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1610. Nanlamig ang gilid ng mga mata ni Philip habang sinuntok si Lou sa mukha at sinipa ito sa baywang. Ang kabilang partido ay lumipad pabalik at bumagsak sa lupa. Lou, okay ka lang. Maraming hooligan ang mabilis na nagtipon sa paligid ni Lou, tinulungan siyang tumayo mula sa lupa. Masyadong biglaan. Natanggal ang 2 ngipin ni Lou sa harapan dahil sa suntok na iyon, puno ng dugo ang bibig at ilong nito. Damn it, ano pa hinihintay mo, patayin mo siya para sa akin. Tinakpan ni Lou ang mukha niya. Napakasakit na hindi niya maituwid ang kanyang likod. Hindi pa siya napahiya ng ganito. Binugbog siya habang nasa kamay ng isang ordinaryong binata, damn it. Hindi ba siya isang talunan? Paano siya lalaban sa ganoong kakayahan? Sa pagkunot ng noo, bumungad sa kanya ang malamig na hangarin ni Philip habang walang habas na nagngangalit sa pasukan ng gusaling ito. Kasalanan mo ang gumawa ng first move. Isang galit na sigaw. Mabilis na lumabas si Philip, hinawakan ang stool ng parking attendant sa gilid, at binasag ito sa ulo ng isa sa mga hooligan. Bam! Nabasag ang dumi at napaungol ang hooligan. Agad na nahati ang kanyang ulo nang bumagsak siya sa kanyang likod na puno ng dugo. Ang tanawin ay kakilakilabot. Kasunod nito, humakbang si Philip, kumuha ng fighting stance, at sinuntok si Lou sa mukha ng marahas. Hindi man lang nakita ni Lou kung paano kumilos ang kabilang partido nang maramdaman niya ang shockwave sa kanyang harapan. Isang malaking kamao ang tumama sa kanyang mukha at ang kanyang ilong ay dumanas ng panibagong matinding suntok. Bumulwak ang dugo kung saan-saan. Napasigaw si Lou sa sakit nang lumipad palabas ang kanyang katawan. Ang natitirang ilang hooligan ay pansamantalang nataranta at ganap na natulala. Sino sila, nasaan sila, at ano ang kanilang ginagawa? Lahat sila ay dapat na may parehong mga iniisip. Gayunpaman, beef, bang, thud. Wala pang 5 minuto, ibinaba na ni Philip ang ilang tao. Nakahandusay sila sa lupa at hindi makagalaw. Maraming manonood na nakakita sa eksenang ito ay napabuntong hininga nang maramdaman nilang namamanhid ang kanilang mga anit. Galing, masyado lang siyang makapangyarihan. Normal na tao pa rin ba siya? Banal na she asterisk T. Napakawalang awa ng lalaking ito. Si Lou Webb iyon. Malaki ang problema niya ngayon. Sino si Lou Webb? Oh, naalala ko na. Siya yung taong nasaksak at nakalabas lang. Habang nagkakagulo ang mga tao sa gulat, nagmamadaling lumabas ang isang maliit na minyan. Si Lou Webb ay binugbog. Ito ay isang kaganapang nakakasira ng lupa.
Sa oras na ito, maraming tao sa karamihan ang nakatingin kay Philip. Isa sa kanila si Ruby Ford, na binugbog ni Philip noon. Ngayon, nakipag-appointment siya sa kanilang girlfriend para magpagamot ng hyaluronic acid at microsurgical plastic surgery. Nang makitang natalo ni Philip ang lahat ng lalaking ito, talagang natakot siya. Paano siya naging makapangyarihan ngayon? Mukhang natarante si Ruby at nagsimulang magpanik. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1611. Mula noong huling beses na pinahiya siya ni Philip sa engagement banquet kasama si Howard Lowe, nagtanim ng sama ng loob ni Ruby kay Philip. Noon pa man ay gusto niyang maghiganti sa kanya. Dahil sa pagkakataong nakilala niya siya ngayon, muling umusbong ang puot na nabaon sa puso ni Ruby. Ruby, ito ba talaga ang wimp na si Philip Clark na sinabi mo sa amin? Masyadong makapangyarihan ang lalaking ito, hindi ba? So ano, binugbog niya si Lou Webb, ang nakababatang kapatid ni Drew Webb. Tapos na siya. Ilang matalik na kaibigan ni Ruby ang tumingin kay Philip na may gulat na ekspresyon. Ginawa ni Ruby ang lahat para suruan si Philip sa harap nila. Drew Webb. Kung ganoon, mapapahamak si Philip. Ang Webb Brothers ay may kilalang reputasyon dito. Kumunat ang noo ni Ruby at palihim na kinuha ang kanyang phone para kunan ng litrato ni Philip sa mga oras na ito. Sa sandaling ito, binaluktot ni Philip ang kanyang braso na may malamig na lamig sa kanyang mukha. Sino ang nangahas na kunin ang kanyang mga paa? Walang ibang salita, sinugod ni Philip si Lou at itinaas ang kanyang paa, tinapakan ito sa tiyan ni Lou. Tapos, tinaas niya yung kamao niya at sinuntok ulit yung baba niya. Bang! Lumipad ang mga ngipin at nagwisik ang dugo mula sa bibig ni Lou. Ikaw, kuya, how dare you hit me? Naghahanap ka ng kamatayan. Si Lou ay tumingin kay Philip nang may takot at marahas na sinabi, kapatid ko si Drew Webb, ang security manager ng Nightingale Nightclub. Siya rin ang namamahala sa mahigit 100 lugar sa lugar na ito. Bang! Pinuntahan ni Philip ang isa pang mabangis na sipa sa tiyan ni Lou. Napahiyaw ang huli at pumulupot na parang hipon, namumula ang mukha. Sa sipa na ito, parang sisabog na ang mga bato ni Lou. Who cares who the F*** your big brother is? Gusto ko lang malaman kung sino ang nagpapadala sa iyo dito. Masungit na tanong ni Philip habang hinahawakan ang buhok ni Lou at sumisigaw. Naiinis na siya sa bagay ni Win na walang mapaglalabasan ng galit. Buti na lang inihatid ni Lou ang sarili kay Philip. Matigas ang ulo ni Lou. Puno ng dugo ang bibig, tumawa siya ng malungkot at sinabing, "Oh, F***you. Patay ka, malapit nang dumating ang kapatid ko." Smack! Sinampal ulit siya ni Philip ng marahas at narinig ni Lou ang pag-ungol sa kanyang ulo. Sino ang nagpapadala sa iyo dito? Tanong muli ni Philip na may intensyong mamamatay tao sa kanyang mga mata. Nakatayo si Lou at nakataas pa rin ang kanyang ulo, na may nakakaawang pagtawa, "Patay ka. Alam kong may asawa ka na. Kailangan kong humanap ng manggugulo sa kanya." Kamalig. Naging malamig ang ekspresyon ni Philip habang sinuntok muli siya ng saktong sa mukha. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang galit na sumigaw ang tumunog. Isang matabang lalaking nasa katanghaliang gulang ang sumugod na may kasamang 100 tao. Mabilis na bumangon sa lupa ang mga gangster na dinala ni Lou kanina, yumuko ng may paggalang, at sumigaw, "Mr. Drew. Nandito si Drew Webb." Sumugod si Drew kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makita niyang binugbog ang kanyang kapatid na hindi na makilala, agad itong nagalit. "Sino ka? Bakit mo sinaktan ang kapatid ko?" Nagtatampo ang mukha ni Drew, at nanginginig ang mga laman sa sulok ng kanyang bibig. Agad namang pinalibutan ng 100 tao sa likuran niya ang lugar na ito. Lahat ng walang katuturang tao ay hinarang sa labas. Ibinaba ni Philip ang matamlay na Lou, umayos, at inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Tumingin siya kay Drew nang walang pakialam at ngumisi, "Kapatid ka ba niya?" Mukhang galit si Drew at sinabing, "Tama, ako si Drew Webb. Lahat ng nasa lansangan ay tinatawag akong Mr. Drew. Nagdulot ka ng gulo sa aking lugar at nasaktan ang aking kapatid. Paano mo gustong mamatay?" Ang kanyang tono ay mabagsik at hindi mapag-usapan. Napagpasyahan na ni Drew na ang taong ito ay dapat turuan ng matinding leksyon kung hindi, paano pa ipagpapatuloy ni Drew ang kanyang impluwensya rito.
Sa lugar na ito, higit sa 100 mga lugar sa paligid ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Kung mailabas ang bagay na ito, masisira nito ang kanyang reputasyon. Kalmadong naglabas ng sigarilyo si Philip, sinindihan ito, at diretsyong sinabi, "Your turf." Haha, saka gusto ko talagang makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 16:12. Natigilan ang lahat, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang binata sa kanilang harapan ay napakawalang ingat at hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Ang taong ito ay si Drew Webb, isang sikat na tao sa mga lansangan na ito. Mayroon siyang mga tao, pera, at kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang karamihan ay abala sa pag-uusap. Sinasabi ko sa iyo, tapos na siya. Pagkatapos makipaglokohan sa dalawang magkapatid na Webb, kahit 10 buhay ay hindi sapat para iligtas siya. Sobrang yabang niya talaga. Sa tingin ba niya ay kaya niyang harapin ang 100 tao ng mag-isa? Basta padalos-dalos lang siya. Wala na siya at tapos na siya ngayon. Siguradong mabubugbog siya at magiging tanga. Napakurap si Ruby at walang magawang sumimangot. Masyado talagang tanga si Philip. Upang hamanin si Drew Webb ay naghahanap lamang ng kamatayan. Buti na lang hinayaan si Philip na magdusa ng kaunti para malaman niya ang agwat niya sa iba. Sa pag-iisip na iyon, ang mga mata ni Ruby ay nagpahayag ng matinding pang-aalipusta at pang-iinsalto, pati na rin ang pagmamalaki. Nang marinig ni Drew ang mga salita ni Philip, nagulat siya. He sneered menacingly and said, "Mabuti naman, masungit ka talagang bata. Alamin natin kung mas marami kang buto sa katawan kaysa sa ibang tao." Kumunat ang noo ni Drew. Hindi man lang siya inilagay ng kabilang partido sa kanyang mga mata. Damn it, talaga bang minamaliit siya ng lokong ito? Galit na galit si Drew, galit na tinuro si Philip, at sumigaw, "Anak, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko ngayon. Ikaw ang nagtanong nito. Lahat, talunin ang kalokohan ng batang ito para sa akin." Mahigit 100 punk na dinala ni Drew ang lumapit kay Philip na may mapanglo na panunuya sa mga sandaling ito. Paano lalabanan ng isang tao ang 100 sa kanila? Oblivious. Sa dami ng tao, maraming tao ang patuloy na umiiling habang walang magawa na nagbubuntong hininga. Tapos na. Napahamak ang batang ito. Si Drew Webb ay kilalang kilala sa pagiging walang awa. Ang pakikipagkulitin sa kanya ay parang pakikipag-usap sa isang asong masugid na laging nakabantay sa kanyang biktima. Gayunpaman, mukhang walang malasakit si Philip. Inilabas niya ang kanyang telepono, nag-dial ng numero, at malamig na sinabi, "Theo, nasa Gopher Delivery Services ako. Napapaligiran ako ng isang lalaking nagngangalang Drew Webb at ng kanyang mga tauhan." "Ano? Sinong matapang?" "Mr. Clark, papunta na ako dyan." Nagalit si Theo. Ikanaway niya ang kanyang kamay at umungal, "Magsama kayo ng ilang lalaki at sumunod kayo sa akin." May nangahas talagang palibutan si Philip sa Riverdale. Iyon ay parang ginugulo ang leon sa kanyang lungga. Nililigawan si kamatayan. Itong si Drew Webb ay sampin. Kung guguluhin niya si Mr. Clark, hindi sapat ang pagpatay sa kanya. Naging malamig ang ekspresyon ni Theo. Kilala niya si Drew at batid niyang nagawa niyang mabuti ang sarili niya sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, dahil ginulo niya si Philip, ang kanyang kinabukasan ay masisira ngayon. Nang makita ni Drew si Philip na tumatawag gamit ang kanyang telepono, agad siyang inisyan at sinabing, "Not bad, bata. Kilala mo talaga si Master Theo. Parang minamaliit kita." Malamig at mabagsik ang mga mata ni Drew. Hindi niya inaasahan na kilala pala talaga ng lalaking nasa harapan niya si Master Theo. Gayunpaman, sa ganoong ordinaryong hitsura, paano siya naging isang mahalagang karakter? Siya ay magiging isang talunan sa pinakamahusay. Siguradong nagpapanggap siya at ginagamit ang pangalan ni Master Theo. Kaya, walang takot si Drew. Tumingin si kalmadong kay Philip kay Drew at sinabing, "Kailangan kong itama ang isang pagkakamali na nagawa mo ngayon." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 16:13. Anong pagkakamali? Kumunat ang noo ni Drew. "Anak, sinusubukan mo bang bumili ng oras? Kung ganoon, gusto kong marinig kung ano ang mga pagkakamaling nagawa ko." Hindi nagmamadali si Drew. Ngumisi siya, walang pakialam. Paano banta sa kanya ang isang talunan na tulad ni Philip?
Sa totoo lang, hindi mo ito teritoryo kundi sa akin, mahinahong sabi ni Philip habang nakatutok kay Drew ang nakakapaso niyang tingin. Ang kumpanyang ito, kasama ang gusaling ito, ay pag-aari niya. Natural, ang teritoryong ito ay pag-aari din niya. Natigilan si Drew habang nagangat ng ulo at tumawa. Oh boy, you're really such a brat. Ano ang sinabi mo? Ito ang iyong teritoryo. Saan ka nakakuha ng kumpiyansa para magyabang ng ganito? Nakakatuwa talaga ang batang ito na may lakas ng loob na magyabang sa harap ng napakaraming tao. Ano ang ibig niyang sabihin na teritoryo niya ito? Sinasabi ba niyang pag-aari niya ang numero 1 food delivery company sa Riverdale? Katawa-tawa. Anong biro? Umiling si Philip, sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mga labi. Ang Drew Webb na ito ay malapit ng mamatay at hindi pa rin niya naiisip kung ano ang nangyayari. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Drew. Ano ang ibig sabihin noon? Pinagtatawanan ba siya ng lalaking ito? Damn it! Anong karapatan ng talunan na ito para kutsain siya? Wala akong pakialam kung sino ka. Dahil binugbog mo ang kapatid ko ngayon, kukunin na kita. Sigaw ni Drew. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang dosina ng kanyang mga tauhan ang umungal at naghanda sa pagsingil. Napapikit ang lahat, hindi nang ahas na panoorin ang kalunos-lunos na eksenang kasunod nito. Isa lang itong one-sided fight na walang pagkakataon na mabaligtad. Nawalan din ng interes si Ruby na manood at umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Ito ay mas mahalaga upang makakuha ng hyaluronic acid na paggamot. Nag-dinner date sila ng ilang mayayamang young masters ngayong gabi. Biglaan. Tumigil ka nga dyan. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa likod ng karamihan. Lumingon ang lahat at nakita ang isang medyo may edad na lalaki na puno ng malamig na galit ang mukha. Sinundan siya ng 12 ng mga thug na nakablaksot na agresibong sumugod. Theo Xander, Master Theo, ano ang dinadala mo dito? Huwag kang mag-alala, kakayanin ko ang problemang ito dito. Nakilala ni Drew si Theo sa unang tingin. Mabilis na sinalubong niya ito ng nakaka-flatter ng ngiti. Si Theo Xander yon, ang underground dragon ng Riverdale. Sinong nang ahas na hindi gumalang sa kanya? Sa harap ni Theo, minion lang si Drew sa mga minions. Higit pa rito, ilang mga kalye at isang dosenang mga lugar sa kapitbahayan ang ibinigay sa kanya upang pamahalaan noon ni Theo. Nako, tapos na. Pati si Master Theo andito na. Hehe, hindi makakatakas ang batang yan ngayon. Ang bobo asterisk sa. Sinong nagsabi sa natalo na ngayon lang magyabang? Wala na siya at tapos na siya ngayon. Siguradong hindi siya pababayaan ni Master Theo. Matagal nang tinulungan si Lou Webb mula sa lupa, at puno ng dugo ang kanyang mukha. Nang makita niya si Theo, akala niya nakikita niya ang kanyang tagapagligtas. Siya ay humagulgol at umiyak, Master Theo, kailangan mong tumayo para sa akin. Pinagtripan ako ng batang ito ng ganito. Masyado siyang bayolente. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, hindi pinansin ni Theo ang magkapatid na Webb. Sa mga mata niya, isa lang silang basura sa sandaling ito. Kahit na ang sarili niyang kapatid ang mag-provoke kay Mr. Clark, papatayin niya ang kanyang mga kamag-anak sa ngalan ng hustisya. Smack! Inihagis ni Theo ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Lou sa mukha. Ito ay nagpalala sa kanyang kasalukuyang mga pinsala. Ang ilong ni Lou na tuluyang tumigil sa pagdurugo ay bumulwak muli ng dugo. Nagulat ang lahat, walang makakaintindi sa biglaang pangyayaring ito. Natarante rin si Drew. Ano ang impyerno ng sitwasyong ito? Kaagad pagkatapos, lumapit si Theo at sinipa si Lou sa mga tuhod na may galit na dagandong, lumuhag ka. Natigilan si Lou. Sa isip niya, dapat nandito si Theo para suportahan sila. Bakit naman siya pinaluhod ni Theo? Master Theo, ito, smack. Isang sampal ang damapo sa mukha ni Drew. Lumingon si Theo, galit na itinuro ang ilong ni Drew, at malamig na sinabi, Drew Webb, aso ka lang sa tabi ko. How dare you make a move on Mr. Clark? Ang pakikipagtalo kay Mr. Clark ay naghahanap ng kamatayan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 16:14. Kung paano gusto ni Philip na parusahan sila ay ganap na nakasalalay sa kanyang kalooban. Walang makakapidyo sa kanya. Master Theo, anong ibig mong sabihin? 4 na taon na akong nakasama at kilalang tao rin ako sa lugar na ito.
Ano ang ibig mong sabihin sa pagtuturo sa amin ngayon? Malamig ang mga mata ni Drew at mukhang malungkot habang kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ano ang mali kay Master Theo? Si Master Theo ay nakatalikod sa kanila nang walang babala. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Ang eksenang ito ay natural na nakita ng karamihan at lahat ay nataranta. Drew Webb, ang tanga mo. Nakalimutan mo na ba na binigay ko sa iyo ang posisyong kinalalagyan mo ngayon? Kung gayon, kukumpiskahin ko ang lahat ng mayroon ka ngayon. Angal ni Theo. Si Drew ay talagang naghahanap ng kamatayan. Naningkit ang mga mata ni Drew. Siya ay lubos na inis at sinabing nagtatampo, Kuya Theo, gagawin mo ba talaga ito? Gayunpaman, hindi mapakali si Theo sa kanya. Sa halip, lumingon siya, napakagalang na yumuko ng 90 degrees kay Philip, at sinabing, Mr. Clark, sorry, kasalanan ko lahat. Itinuro ko sa kanya ng mahina at pinalaki ang isang bagay na walang utang na loob. Paano mo siya gustong harapin? Isang salita mula sa iyo at may gagawin ako kaagad. Mr. Clark. Theo actually addressed him as Mr. Clark and with such a respectful attitude too. Napatulala ang grupo ng mga tao. Hindi nila ito maisip. Isang ordinaryong tao na ganyan ang talagang nagpayuko sa kanya ng underground dragon ng Riverdale. Ganoon ba siya kalakas? Napuno ng gulat ang mga mata ng lahat at kumikislap ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, gumuho ang mga mukha ni Drew at ng kanyang mga tauhan. Hindi nila inaasahan na ang ordinaryong lalaking ito ay may ganoong kalaking background na kaya niyang pasunurin si Theo. Ay hindi, nakipag-away sila sa maling lalaki. Theo, ngayon lang nila gustong baliin ang mga pako. Alam mo ba ang gagawin? Matari na sabi ni Philip. Nakaramdam ng matinding lamig si Theo sa simpleng pangungusap na iyon. Nagalit si Mr. Clark. Agad na tumango si Theo ng paulit-ulit, mukhang kinakabahan habang sinasabi, naiintindihan ko. Pagkatapos nito, nanlamig ang mukha ni Theo nang tumalikod ito at marahas na sinipa si Drew sa tiyan hanggang sa bumagsak ito sa mukha. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay sumasayaw sa galit na apoy habang siya ay sumisigaw ng walang ekspresyon, Drew Webb, mula ngayon, wala nang lugar para sa iyo sa Riverdale. Nang marinig ito ni Drew, natigilan siya. Theo Xander actually dared to do to him. Sabay-sabay, umungal si Drew, Master Theo, ang paggawa nito ay magpapagalit lamang sa ating mga kapatid. Don't forget, marami din akong followers. Kung gusto mo talagang gumawa ng eksena, kaya mo ba ang kalalabasan? Si Drew ay isa ring matigas na karakter. Umaasa sa katotohanan ng marami siyang lalaki, bumangon siya sa lupa at hinimas ang tiyan. Sa sandaling sinabi niya ito, pinalibutan siya ng kanyang mga tauhan, na nagbabalak na pilitin ang kabilang partido na nagpasakop. Ngumisi si Theo at sumigaw sa mga tauhan ni Drew, bulag ka ba at hindi na ako nakikilala, Theo Xander. Kung may manggahas na gumawa ng isang hakbang ngayon, sisirain ko ang buong pamilya nila. Malamig ang mukha ni Theo sa mga sandaling iyon, at ang kanyang mga mata ay sumasayaw sa galit. Sumabog din ang kanyang dominanteng aura mula sa kanyang katawan. Si Theo Xander ang underground dragon ng Riverdale. Sino ang nangahas na hindi siya igalang? Ang kumpol ng basurang ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Nang makita ng mga iyon ang galit na poster ni Theo, natakot sila at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Hindi sila nangahas na humakbang pasulong. Kung tutuusin, sapat na ang makapangyarihang reputasyon ni Theo para yumuko sila. Isang bangkos ng walang alam na basura. Nagmura si Theo. 12 ng mga thug na nakasuot ng itim na suit sa likod niya ang pumaligid kay Drew at sa kanyang barkada. Wala talagang paraan para lumaban. Nagpanik at natakot si Drew. Anong klaseng tao ang pinagkaguluhan ng kapatid niya? Tiningnan ni Philip ang eksena ng walang pakialam. Pagkatapos, pinandilatan niya ang natarante na si Drew at nagtanong, paano mo sa palagay mo dapat akong makitungo sa iyo? Takot na takot si Drew sa tanong na iyon kaya basang-basa ang likod niya sa malamig na pawis. Thud. Halos kaagad, lumuhad si Drew sa lupa, yumuko kay Philip, at sinabing, Mr. Clark, nagkamali ako. Ako ay bulag at nalilito. Mangyaring iligtas ako at ang aking kapatid. Bang! Bam! Paulit-ulit niyang ibinagsak ang ulo sa lupa. Napasobsob si Lou sa gilid. Naunawaan niyang malapit na ang kanyang wakas.
Gaya ng inaasahan, isang ordinaryong pares ng sneakers ang huminto sa kanyang harapan. Napaangat siya ng ulo sa takot at nakita ang nagyayelong mukha. Mabilis siyang lumuhad at nagmakaawa, Mr. Clark, ako ay mali at bulag. Deserve kong mamatay. Please parusahan mo ako. Pareho pa rin ang tanong. Sinong nagsabi sa'yong gawin mo ito? Matigas na tanong ni Philip. Bernard Johnston. Takot na takot si Lou sa sandaling iyon na nanginginig ang kanyang mga kamay at walang pag-aalinlangan siyang bamulong. Kumunat ang noo ni Philip, nanlamig ang mga mata. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa langit. Tapos, tumalikod siya at malamig na sinabi kay Theo, alagaan mo silang dalawa. Ayokong makita silang nakatayo at nag-uusap. Agad namang tumango si Theo at sinabing, yes, Mr. Clark. Mr. Clark, patawarin mo ako. Patawarin mo ang kapatid ko. Lumuhad si Drew sa lupa at walang tigil na yumuko, puno na ng dugo ang noo niya. Sino ka para humingi ng awa kay Mr. Clark? Dapat ay inaasahan mo na ang magiging resulta ng masaktan mo si Mr. Clark. Umakyat si Theo at sinipa ulit siya. Malamig ang mga mata ni Philip. Hindi niya inaasahan na gagamit si Bernard ng ganoong kalokohan. Ito ay talagang hindi angkop. Theo, kumuha ka ng ilang tao at palibutan mo ang hotel na tinutuluyan ni na Martin at Bernard. Nagkataon lang na ito na ang tamang oras para pumunta ako doon at sabihin sa kanila ang tungkol sa desisyon ko. Gusto ko ring malaman ang susunod nilang galaw, malamig na sabi ni Philip na may nakamamatay na tingin sa mga mata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 16:15. Pagtingin sa Gopher Delivery Services sa likod niya, pumasok si Philip. Ang mga empleyado sa kumpanya ay nagtatrabaho ng husto, at ang kapaligiran ay hindi masama. Dahil sa itsura ni Philip, nataranta sandali ang babaeng receptionist. Bumangon siya, lumakad na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, at nagtanong, hello, nandito ka ba para mag-apply ng trabaho? Tumawa si Philip, umiling, at sinabing, hindi, narito ako para makita ang iyong general manager. Naghihinala namang tumingin kay Philip ang babaeng receptionist. Hindi niya ito tinatrito ng iba dahil sa ordinaryong damit lang ang suot nito. Bahagya siyang ngumiti at nagtanong, may appointment ka ba? Nasa meeting ang general manager namin kaya hindi siya libre ngayon. Tumango si Philip, humanap ng pwestong mauupuan, at sinabing, okay lang, maghihintay ako. Ngumiti ang babaeng receptionist at binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa bago siya bumalik sa trabaho. Si Philip ay nakaupo doon ng maluwag, umiinom ng tsaa at nagbabadya sa araw. Nasiyahan siya sa isang pambihirang sandali ng kapayapaan at katahimikan. Sa pagkakataong ito, biglang pumasok sa pinto ang isang lalaking may salamin. Siya ay mga 30 taong gulang na may lamig sa kanyang mukha. Napasulyap siya kay Philip nang dumaan ito bago bumaling sa babaeng receptionist at marahas na nagtanong, nasaan si Miss Summer? Agad na tumayo ang babaeng receptionist at magalang na nagsabi, I'm sorry, Vice President Leon, Miss Summer is having a meeting with several investors. Nagdilim ang mukha ng lalaki bago niya itinuro si Philip at nagtanong, sino ang taong ito? Bakit dito siya nakaupo? Nandito ba siya para mag-apply ng trabaho? Sumagot ang babaeng receptionist, hindi po Mr. Leon. Nandito daw siya para makita si Miss Summer. Dito para makita si Miss Summer. Napakunot noo si Mr. Leon bago niya sinaway ang babaeng receptionist, how dare you let such a person in? Pinapapasok mo lang siya dahil gusto niyang makita si Miss Summer. Bilasan mo at kumuha ng taong magpapalayad sa kanya. Hindi mo ba alam kung saan ito? Kami ang kumpanya ng paghahatid ng pagkain sa Riverdale. Hindi ba makakaapekto ang ganitong uri ng riff-raff sa imahe ng ating kumpanya? Bukod dito, may ilang mahahalagang kliyente na darating dito ngayon. Hindi ba't ipinaalam ko na sa iyo noon pa man na bawal pumasok sa opisina ang mga walang katuturang tao? Ang mga taong ito ay talagang walang silbi. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa bingi. Nabigla ang babaeng receptionist sa saway ni Mr. Leon at nanginginig ang mahina nitong balikat. Nagmamadali siyang yumuko at sinabing, I'm sorry, Mr. Leon. Ipapaalas ko agad siya. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo ang babaeng receptionist kay Philip at humihingi ng paumanhin, Mister, excuse me but I have to ask you to leave. Ngayon lang nasaksihan ni Philip ang eksena.
Ang yabang talaga ng lalaking tinatawag na Vice President Leon. Vice Presidente. Interesting. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabi sa babaeng receptionist, "Okay lang, dito na lang ako uupo. Hayaan mo siyang pumunta at kausapin ako mismo." Nang marinig ito ng babaeng receptionist, agad siyang nabalisa at mabilis na sinabing, "Sir, huwag po kayong gumawa ng gulo. Siya ang Vice President ng kumpanya namin. Dapat ngayon ka lang umalis. Ano bang pinagbubulungan mo? Bakit ang tagal mong palayasin ang isang tao?" Sa sandaling ito, si Mr. Leon ay lumakad ng may pagtatampo. Nanunuya niyang sinulyapan si Philip at sumigaw, "Sino ka? Bilisan mo at umalis ka na dito." Panay ang tingin ng babaeng receptionist kay Philip pero hindi niya ito pinansin. Pagkatapos humigop ng tsaa, dahan-dahan siyang bumangon, tumingin kay Mr. Leon, at nagtanong, "Ikaw ba ang Vice President ng kumpanyang ito?" Humalaklak si Herb Leon, inayos ang kanyang suit, at buong pagmamalaking sinabi, "Oo, ako ang Vice President dito. May opinyon ka ba dyan? Bakit hindi mo tingnan mabuti ang iyong sarili? Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Bilisan mo at lumabas, kung hindi, tatawag ako ng security." Galit na galit si Herb sa lalaking nasa harapan niya. May mga taong kinasusuklaman sa unang tingin. Malinaw, ito ang kaso kay Philip. Ito ay malinaw na isang lalaki na mukhang napaka-ordinaryo. Ano ang dahilan kung bakit siya naging kalmado at kalmado sa ganitong sitwasyon? Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, "Natatakot ako na pagsisihan mo ito pagkatapos mo akong paalisan." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 16:16. Haha, panipi. Agad namang tumawa si Herb at sinabing, "Anong sabi mo? Pagsisisihan ko, isa ka lang walang tao. Anong karapatan mong magsabi ng mga ganyang salita? Dito ka lang naghahanap ng trabaho. Sino ka sa tingin mo? Karapat-dapat ka bang makita ang aming Miss Summer?" Hindi masaya si Herb. Napakayabang talaga ng lokong ito. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang mukha ni Philip. Sinulyapan niya ang nanginginig na babaeng receptionist na nakatayo doon at sinabing, "Huwag kang mag-alala, walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito." Puno ng gulat at hinala ang babaeng receptionist. Sinulyapan niya si Philip at nag-alinlangan sandali bago sinabi kay Herb, "Mr. Leon, huwag kang magalit. Haharapin ko ito." Pagkatapos noon, dali-dali niyang hinarap si Philip, hinawakan ang kamay nito, at hinayla palabas. Sinabi niya, "Dapat kang umalis ng mabilis. Hindi mo alam ang ugali ni Mr. Leon. Hindi magiging maganda ang katapusan mo kung sasaktan mo siya." Napatingin si Philip sa babaeng humihila sa kanya palayo, mahinang ngumiti sa gilid ng kanyang bibig. Napakabait na tao. Umalis siya sa hawak ng kabilang partido at mahinang sinabi sa kanya, "Huwag kang mag-alala, ako ang hahawak nito." Pagkasabi nun ay tumalikod ulit si Philip. Tumingin siya kay Herb na nakatingin sa kanya ng nakangisi at sinabing, "Mr. Leon, ha, kung ganoon, ipinaalam ko sa iyo ngayon na tinanggal ka na." Biglang tumahimik ang buong lobby. Hindi makapaniwalang tumitig kay Philip ang babaeng receptionist at si Herb Leon. Ano ang pinag-uusapan niya? Pinapaalis siya. Tumawa si Herb. Sa isang pangit na pagngisi sa gilid ng kanyang bibig, tinitigan niya si Philip ng mayabang at nagtanong, "Sabi mo gusto mo akong tanggalin?" Napakalaking biro. Ang isang walang katulad niya na dumating upang mag-apply para sa isang trabaho ay talagang nagsabi ng mga ganoong salita. Balisa rin ang babaeng receptionist. Dali-dali niyang hinayla ang damit ni Philip at mamulong, "Huwag ka nang manggulo." Siya ay talagang naguguluhan. Paanong naging mayabang itong binatang kaharap niya? Gusto pa niyang tanggalin si Vice President Leon. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Philip, "Nasa iyo kung maniniwala ka sa akin o hindi, ngunit tiyak na tatanggapin ka sa trabaho." Mapangahas. Sino ka sa tingin mo para guluhin ako ng paulit-ulit? I'm get someone to kick out ka ngayon din. Panipi. Galit na galit si Herb. Hindi pa siya na-challenge ng isang talunan ng ganito. Sabay-sabay, dinail niya ang numero ng telepono ng security department at pinag-uusapan, "Bilisan mo at magpadala ng ilang tao." May nanggugulo sa lobby. Pagkababa ng telepono, tinitigan ni Herb si Philip na may malungkot na ekspresyon at naginisyan, "Binata, tapos ka na. How dare you make trouble here without lukang kung saan ito?
Kamatayan lang ang hinahanap mo. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Philip. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Herb. Kasabay nito, napaisip siya sa kanyang puso, bakit ang yabang ng lalaking ito? Hindi kaya siya ay isang pambihirang karakter? Imposible, mukha siyang normal na tao. Marahil ay masyado siyang nag-iisip. Sa loob ng 2 minuto, 3 security guard ang sumugod sa pinto. Lahat sila ay may hawak na anti-riot baton. Nakatingin sila sa kanila at sumaludo. Mr. Leon, tumayo sila ng tuwid sa harap ni Herb na may paggalang. Bilasan mo at sipin mo ang lalaking iyon para sa akin. Tinuro ni Herb si Philip bago ito tumalikod at tumungo sa conference room. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 16-17. Ang isang maliit na karakter na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Agad namang lumingon ang kanilang security guard, malamig na tumingin kay Philip, at sinabing, "Dude, excuse me, but you need to leave." Ang mga taong ito ay mga bagong recruit at natural na hindi kilala si Philip. Si Philip ay mukhang kalmado at walang sinabi. Kinuha niya lang ang phone niya at dinial ang number ni Agnes. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Agnes sa negosyo kasama ang kanilang mga namumuhunan sa loob ng conference room. Biglang tumakbo ang kanyang assistant habang hawak ang isang telepono sa kanyang kamay, na nagsasabing, "Miss Summer, ang iyong telepono ay nagre-ring." Nanlamig ang mukha ni Agnes nang lumingon sa katulong. She reprimanded, "Hindi mo ba nakikitang nasa meeting ako? Anong tawag sa telepono? I reject mo na lang." Si Agnes ay isang malakas na babae sa karera na may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pampubliko at pribadong mga gawain. Hindi siya sumasagot ng mga personal na tawag sa oras ng trabaho. Nataranta ang babaeng assistant at sinabing, "Miss Summer, kailangan mong sagutin ang tawag na ito. Sinabi mo sa akin noon na basta tumatawag ang numerong ito, dapat ibigay sa iyo kahit anong mangyari." Nanginig agad ang ekspresyon ni Agnes nang marinig ito. Tumakbo siya at inagaw ang telepono. Ipinakita ng caller ID na si Philip Clark iyon. Mabilis na sinagot ni Agnes ang telepono ng tuwang-tuwa, nakangiti at magalang na sinabing, "Philip, bumalik ka na ba?" Sa kabilang dulo, ngumiti si Philip at sinabing, "Agnes, kanina pa. Busy ka ba?" Hindi ako nasaan ka. "I'll go and meet you," nakangiting sabi ni Agnes. Sa lobby ng kumpanya, "Sige, alis na ako." Ibinaba ni Agnes ang telepono at ngumiti ng paumanhin sa mga namumuhunan doon. "Excuse me, may pupuntahan ako. Hintayin mo ako." Ang mga mamumuhunan na iyon ay medyo nagulat sa sandaling ito. Hindi pa nila nakita si Agnes na nawawalan ng katinoan ng ganito. Iniwan ba niya silang lahat para makilala lang ang isang tao? Siya ay isang kilalang strong career woman sa Riverdale na trabaho lang ang iniisip. Sino ang taong gusto niyang makilala? Sino ang maaaring humingi ng gayong pansin? Bumalik sa tabi ni Philip. Nakita ng mga security guard si Philip sa telepono at nagdilim ang kanilang mga ekspresyon habang sumisigaw, "Bata, tama na. Tinatawag mo ba ang aming Miss Summer? Wow, talagang magampanan mo ang bahaging nakakumbinsi." Bahagyang ngumiti si Philip, inilagay ang telepono, at tumingin sa mga security guard. "Aniya, ayoko ng gulo. Mas wala kang gagawin sa akin. Kung hindi, maghahirap ka. Damn it, matapang ka, ha? Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya. Bilasan mo at sipin mo siya palabas. Kung hindi, kung sinisisi tayo ni G. Leon, walang sino man sa atin ang makakayanan ang mga kahihinatnan." Habang sinasabi iyon, ilang security guard ang lumapit kay Philip na may balak na sipin siya palabas. Nang malapit na silang kumilos kay Philip, isang mahinang sigaw ang narinig mula sa likuran, "Tumigil ka." Habang nanonood ang lahat, isang babaeng nakasuot ng puting blusa, pulang palda na nakayakap sa balakang, at matataas na takong ang mabilis na lumakad. Mainit ang kanyang figure at elegante ang kanyang poise. Bakas sa kanyang pagsimangot ang kagitingan. "Miss Summer, ano ang nagdala sa iyo dito?" Nataranta ang mga security guard nang makita siya at mabilis na tumabi habang magalang na sinabi. Malamig silang sinulyapan ni Agnes at dir-diretsyong naglakad kay Philip. Pagkatapos, sa pagtataka ng lahat, yumuko siya at magalang na sinabi, "Chairman Clark, Chairman Clark,
Napatulala ang lahat. Itong batang ito sa harap nila ang chairman. Paano ito naging posible? Takot na takot ang mga security guard kaya hindi sila makapagsalita at napalunok na lamang sa kaba. Ang babaeng receptionist sa kabilang side ay nakilala kay Philip na dilat ang mga mata sa hindi makapaniwala. Siya talaga ang chairman. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 16:18. Tumango si Philip, ngumiti, at tumingin kay Agnes, sinabing, Agnes, hindi mo na ako kailangang tawagin bilang chairman. Sleeping partner lang ako. Sinabi ni Agnes, kailangan nating sundin ang hierarchy ng kumpanya. Nilinggan niya ang kanyang ulo, galit na tinitigan ang mga security guard na lumilipat kay Philip, at sumigaw, sino ang nagsabi sa iyo na maging walang galang kay Chairman Clark? Takot na takot ang ilang security guard na iyon kaya dali-dali silang yumuko at sinabing, Miss Summer, hindi namin alam na siya pala ang chairman. Sumusunod lang kami sa utos. Bumantong hininga si Agnes at malamig na sinabi, maaari kang mag-impake ng iyong mga gamit at umalis pagkatapos makuha ang iyong sweldo mula sa departamento ng pananalapi. Nang marinig ang mga salitang ito, ang lahat ng mga security guard ay nataranta at nagmamadaling lumuhad sa lupa, na humihingi ng awa. Miss Summer, mangyaring iligtas kami. Hindi talaga namin sinasadya. Umiling si Philip at sinabi kay Agnes, ayos lang. Hindi nila alam, kaya wala silang kasalanan. Hayaan mo na sila this time. Noon lamang tumango si Agnes at sinabing, dahil nagsalita na si Mr. Clark para sa iyo, pakakawalan na kita. Sa susunod, kahit sino pa yan, basta guest sila sa company namin, you must treat them with courtesy. Maraming beses ko na itong sinabi sa inyong lahat. Bilisan mo at magpasalamat kay Mr. Clark. Agad namang lumingon ang mga security guard kay Philip at sinabing, salamat, Chairman Clark. Salamat, Mr. Clark. Ikinaway ni Philip ang kanyang kamay at hindi ito isinapuso. Sa pagkakataong ito, nilinggan niya ang nakatulala sa babaeng receptionist at sinabi kay Agnes, hindi masama ang dalagang ito. Kung may pagkakataon, dapat bigyan mo siya ng pagkakataon. Napatingin si Agnes sa nanginginig na babaeng receptionist at tumango, oo naman. Natigilan ang babaeng receptionist bago siya bumalik sa katinoan. Mabilis siyang lumapit kay Philip at sinabing, salamat, Chairman Clark. Salamat, Miss Summer. Nakangiting sabi ni Agnes, huwag ka na sa front desk. Maaari kang pumunta sa departamento ng marketing. Kasunod noon ay papasok na sana si Agnes kasama si Philip. Maya-maya lang, may lumapit na figure na galit na galit. Tinuro niya si Philip at ang mga security guard habang sumisigaw, anong nangyayari? Sinabi ko sa'yong sipin mo siya. Ano ang matagal? Bumalik si Herb Leon upang tingnan. Sa hindi inaasahan, narito pa rin ang taunan na iyon. Tsaka andin din si Agnes. Miss Summer, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa meeting ka? Pumunta lang ako sa conference room para hanapin ka pero hindi kita nakita doon. I didn't expect you to be here, nakangiting sabi ni Herb, ang ekspresyon ng mukha nito ay nakakapangiwi. Naglagay si Agnes ng malamig na mukha. Galit sa ugali ni Herb ngayon, nagtanong siya, Mr. Leon, sino ang sinusubukan mong paalisin ngayon? Mabilis na sinabi ni Herb, Miss Summer, mali ang pagkakaintindi mo. Siyempre, hindi kita pinag-uusapan. Ito ang binata sa tabi mo. Nandito siya para manggulo. Ngayon pa lang, mayabang pa niyang sinabi na gusto niya akong tanggalin. Hindi ba ito katawa-tawa? Ngumuso si Agnes at sinabing, hindi naman nakakatawa. Kung sasabihin niya na gusto mong tanggalin, so be it. Nang marinig ito, napawi ang ngiti sa mukha ni Herb. Natarante siyang tumingin kay Agnes at sinabing, Miss Summer, huwag mo akong biro. May mga kliyenteng bibisita ngayon. Kailangan nating gumawa ng maagang paghahanda. Habang sinasabi iyon, itinuro niya ang ilang nag-aalalang security guard at sumigaw, bakit ka pa nakatayo? Itapon ang basurang iyon. Kabastusan. Galit na sigaw ni Agnes, itinaas ang kamay, at sinampal sa mukha si Herb. Herb Leon, mula ngayon, opisyal na tinanggal ka sa Gopher Delivery Services. Iayos mo na ang mga gamit mo at lumabas ka na. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 16:19. Nang marinig ang sinabi ni Agnes, napatulala si Herb.
Puno ng pagkalito ang mukha, galit na tanong niya, Miss Summer, anong ginagawa mo? Sinaktan mo talaga ako. Ako ang vice president ng kumpanyang ito. Pwede mo ba akong tanggalin ng ganon-ganon lang? At saka, ano bang nagawa kong mali? Inis na inis si Herb. Hindi lang isang araw o 2 araw ay pinagnanasaan niya ang posisyon ni Agnes bilang general manager. Sa paggawa nito, sinisikap bang alisin ni Agnes ang kompetisyon. Siyempre, magagalit siya. Malamig na ngumiti si Agnes at sinabing, "Your wrongdoings. Ang iyong pagkakamali ay ang pagiging walang galang kay Philip Clark." Philip Clark. Napalingon si Herb, napatingin sa lalaking nakatayo sa tabi ni Agnes, at biglang naintindihan. Kamag-anak ba ni Agnes ang lalaking ito? Gusto siyang tanggalin ni Agnes dahil sa isang kamag-anak. Katawa-tawa, sino siya sa tingin niya? Akala ba niya ay kanya ang Gopher Delivery Services? Agnes Summer, nakuha mo ba ang approval ng Board of Directors para gawin ito? Fire ako. Alam mo ba kung sino ako? Kahit anong mangyari, ako ang Vice President na inihalal ng Board of Directors. Galit na pinandilatan ni Herb si Agnes at sumigaw, "Kamag-anak mo ba itong mukhang makulimlim na lalaki? Kung hindi, bakit mo ako tatanggapin para sa kapakanan niya? Sinusubukan mo bang kunin ang pagkakataong dalhin siya sa kumpanya at palitan ako bilang vice-presidente?" Agnes Summer, naglalaro ka ng favoritism dito. Pwede kitang ireklamo sa harap ng Board of Directors. Naunawaan ni Herb ang sitwasyon. Ginawa ito ni Agnes para lang sipin siya. Kung tutusin, kamakailan ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo at alitan ang dalawa sa isang isyo patungkol sa mga investor. Nakahanap si Agnes ng isang grupo ng mga mamumuhunan habang si Herb ay nakahanap ng isa pang grupo upang makakuha ng pondo. Kasama dito ang mga interes sa negosyo. Sinadya pala siya ni Agnes ng bitag ngayon. Sa gilid, nang makita ng mga security guard si Herb na nagsasalita ng ganito sa harap ni Philip, halos matakot sila. Ang karaniwang mayabang at nangingibabaw na Herb Leon ay magiging malas ngayon. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Agnes at mamulong, "Idiot." Pagkatapos, sinabi niya kay Herb, "Hindi mo pa alam kung ano ang nagawa mong mali." Napakunot noo si Herb at nagtanong, "Ano ang nagawa kong mali?" "Agnes, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong maliliit na pakana. Gusto mo lang magkaroon ng lahat ng kapangyarihan sa iyong sarili, hindi ba? Gusto mong itaboy ang lahat sa kumpanya para umangat ka sa tuktok. Ambisyoso ka talaga." Tahimik na nakikinig si Philip sa gilid. Habang hindi niya pinapansin ang kumpanyang ito sa loob ng mahabang panahon, tila maraming nangyari. "Agnes, ano ang sitwasyon ng kumpanya ngayon?" Nagtanong si Philip sa sandaling ito. Nang magpapaliwanag pa lang si Agnes, tinuro ni Herb ang ilong ni Philip at tinanong, "Who the hell are you? May karapatan ka bang magsalita dito? Bilasan mo at lumabas ka." Puno siya ng galit ngayon. Siya ay isang vice-presidente at isang egotistic na tao, ngunit siya ay sinampal ni Agnes, ang maliit na B***H na iyon. Wala na siyang mapaglabasan ng frustration ngayon. "Bakit kayo nakatayo na parang mga dumi? Bilasan mo at sipin ang lalaking ito palabas. Hinihintay mo bang tanggalin kita?" Inis na inis ni Herb at pinandilatan ang iilang security guard na nakatayo pa rin. Itong mapahamak na bangkos ng basura. Paanong hindi sila nakikinig sa kanyang mga utos? Nagkatinginan ang mga security guard pero hindi gumagalaw. "Mr. Leon, hindi tayo manggawhas. Huwag maglakas loob. Ano ang dapat katakutin? Hindi ba siya lang ang general manager? Kaya niya ba talagang pamunuan ang kumpanya? Sipin mo siya para sa akin." Galit na umungol si Herb. Akala niya ay natatakot ang mga security guard na ito sa pagkakakilanlan ni Agnes. Pinunasan ng mga security guard ang pawis sa noo ng bamaling ang mga mata nila kay Philip. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1620. Walang magawang umiling si Philip at nakangiting sinabi, "Sipin mo na lang siya." Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na sumugod ang mga security guard, hinawakan si Herb, at sinabing, "Paumanhin, Mr. Leon." Napatulala si Herb. Nagpumiglas siya at sumirit, "Damn it, are you crazy? Ako ang vice president. Bitawan mo ako." Siya ay walang iba kundi isang piraso ng basura ngunit nakikinig ka sa kanya. Si Agnes Summer lang naman. "Ano ang kinakatakutan mo?
Hanggang ngayon iniisip pa rin ni Herb na ginagawa ito ng mga taong ito dahil kay Agnes. Tinapunan lang siya ng malamig na tingin ni Agnes habang dinala si Philip sa conference room. Nasa lobby si Herb na pinipilit pababa ng ilang security guard nang bigla siyang sumigaw, "Agnes Summer, wait lang. Makikipag-ugnayan ako kaagad sa board of directors. Tingnan natin kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para tretuhin ako ng ganito." Hindi na pinansin ni Agnes si Herb na sumisigaw at sumisigaw sa likod niya. Sa halip, tumingin siya kay Philip sa kanyang harapan at sinabing, "Mr. Clark, ayaw mo bang ibunyag ang iyong pagkatao?" Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, "Walang kabuluhan na gawin iyon. Hindi ka ba nahaharap sa kanilang mga problema? Dahil nandito ako, tutulungan kitang ayusin sila." Agad na naintindihan ni Agnes at nakangiting sinabi, "Sure." Pagkasakay sa elevator ay dumiretso silang dalawa sa opisina ng general manager. Umupo si Philip sa sofa at pinag-aralan ang tanawin sa labas ng malalaking French windows. Sinabi niya, "Nabili mo na ba ang buong gusali?" Si Agnes ay parang sekretarya noon, magalang na nakatayo sa tabi ni Philip. Sabi niya, "Oo, kakabili ko lang nito kanina lang. Ang kumpanya ay lubos na kumikita. Ito na ang kumpanya ng paghahatid ng pagkain sa Riverdale at lumawak ng malaki." Tumanggo si Philip habang tinitingnan ang mga financial statement at ilang project plans. Bigla niyang sinabi, "Nga pala, kailangan mo akong tulungan sa isang bagay." Simulan ang pagpapalawak ng gopher delivery services sa labas ng Riverdale. Pinakamabuting magkaroon ng mga sangay sa buong bansa. Ang kailangan ko ay hindi lamang isang kumpanya ng paghahatid ng pagkain kundi pati na rin ng isang intelligence network, maunawaan. Nang marinig ito ni Agnes, natigilan siya at nalilitong nagtanong, "Intelligence network?" Napangiti si Philip at sinabing, "Bakit? Natatakot ka ba?" Umiling si Agnes at sinabing, "Hindi, dahil ito ang gusto mong gawin, gagawin ko." Tumanggo si Philip, inabot ang isang card kay Agnes, at sinabing, "Kunin mo na lang kung gaano karaming pera ang kailangan mo. Gusto kong magtatag ng mga sangay sa buong bansa sa lalong madaling panahon. Ang pangunahing negosyo ay mga serbisyo sa paghahatid ng pagkain at ang panig ng negosyo ay ang pagbebenta ng katalinuhan. Pinakamainam na makahanap ng ilang mga lokal na espesyal na talento. Hindi isyo ang pera." Kinuha ni Agnes ang bank card at sinabing, "Naiintindihan. Kailangan ko bang maghanap ng mga retiradong mandirigma?" Nag-isip sandali si Philip at sinabing, "Oo. Ito ang magiging haligi ng ating lakas. Kung makatagpo ka ng anumang mga problema, makipag-ugnayan sa akin ng direkta at tutulungan kitang lutisin ang mga ito." Kung tutuusin, hindi madaling gawin ang intelligence network. Makakaharap ka ng maraming hindi pangkaraniwang nangyayari. Mag-aayos din ako ng ilang tao na susunod sa iyo. "Okay," sagot ni Agnes. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit gustong bumuo ng intelligence network si Philip, alam niyang iyon ang kailangan ni Philip kaya kailangan niyang gawin ito. Sa mismong sandaling iyon, marahas na itinulak ang pinto ng opisina. 4 hanggang 5 nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok. Ang nasa likod ay walang iba kundi si Herb Leon, na nakita ni Agnes at Philip na may malungkot na ekspresyon. "Miss Summer, balita ko sisibakan mo na si Vice President Leon. Bakit hindi ka kumuha ng approval mula sa Board of Directors?" Nasa 50s ang taong nanguna. Siya ay may matulis na bibig at may goatee. Ang madilim niyang mga mata ay tila malungkot. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1621. Ang ilang taong ito ay pumasok na may layuning pilitin ang kabilang partido na sumuko. Dumilim din ang mukha ni Agnes. Lumingon siya, malamig na tinitigan ang grupo ng mga lalaki, at sinabi sa lalaking nangunguna, "Director Corby, kung nandito ka para kay Herb, pwede ka nang umalis. Tungkol sa pagtanggal kay Herb Leon, mag-a-apply ako sa pamamagitan ng sulat sa Board of Directors." Pagkatapos magsalita ni Agnes, tumingin siya kay Herb sa likod ng iilang taong iyon sa malamig na katahimikan. Napakunot noo si Direk Corby at natatawang sinabi, "Miss Summer, kung gagawin mo ito, hindi ba ibig sabihin na wala kang respeto sa akin, Mike Corby? Herb ang talent na inayos ko. Sino ka para tanggalin siya? Tsaka ano ba ang ginawa niyang mali para gawin mo ito? Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag.
Huwag abusuhin ang iyong kapangyarihan para sugpuin ang mga disident. Inilagay ni Mike Corby ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at ngumuso, napakatigas ng kanyang ugali. Ilang board member sa likod niya ang tumango at nagsalita. Tama, Miss Summer. Hindi naaayon sa rules ang ginawa mo. Mas bigyan mo kami ng paliwanag. Miss Summer, bagamat veterano ka sa Gopher Delivery Services, iilan lang sa amin ang miyembro ng Board of Directors. Masyado kang dominante para tanggalin si Vice President Leon ng ganito nang hindi dumadaan sa amin. Sa tingin ko gusto ko lang niyang samantalahin ang pagkakataon na sugpuin ang mga dissidents para mamanapolize niya ang kapangyarihan. Ang ilang mga tao ay nagsasalita ng sunod-sunod, ang kanilang mga saloobin ay malinaw. Pipilitin nila si Agnes na magbigay ng paliwanag ngayon. Just then, Herb said to Mike who took the lead, Director Corby, as you can see, hindi man lang nirerespeto ni Agnes ang Board of Directors ngayon. Sa palagay ko ay hindi karapat-dapat ang gayong tao na mapunta sa Gopher Delivery Services. Kung kinakailangan, dapat nating suriin muli ang halaga ng Agnes Summer sa kumpanyang ito. Kaya naman, nakikiusap ako kay Director Corby na ipaalam sa Board of Directors na suriin ang posisyon ni Agnes Summer General Manager. Nang matapos magsalita si Herb ay nagtaas siya ng kilay at tinignan si Agnes ng masama. Malinaw ang kahulugan. Kung kaya niyang guluhin siya, pwede rin siyang guluhin. Makikita niya kung kaninong pamamaraan ang mas makapangyarihan at walang awa. Tumango si Mike at sinabing, oo, maaaring magpakita alang ang panukala ni Mr. Leon. Pagkatapos ng lahat, ito ay para sa kapakanan ng Gopher Delivery Services. Kung mayroong isang tao sa kumpanya na inaabuso ang kanilang kapangyarihan upang sugpuin ang mga dissident, mayroon tayong dahilan upang muling magsimula alang ang kanilang posisyon sa kumpanya. Pagkatapos sabihin iyon, malamig niyang tinitigan si Agnes at nagtanong, Miss Summer, ano pa ang masasabi mo? Tumawa si Agnes at sinabing, Mr. Corby, kung gusto mo talagang gawin ito, wala akong masabi. Napakabuti, sabi ni Mike. Then, nilinggan niya si Philip na nakaupo pa rin sa sofa at sinabing, dahil ba sa lalaking ito dito kaya gusto mong tanggalin si Vice President Leon? Mukha siyang ordinaryong tao. Kamag-anak mo ba siya? Hindi nagsalita si Agnes. Si Philip ay tumingin sa mga taong ito nang walang pakialam, pakiramdam na walang magawa. Ang Gopher Delivery Services ay mayroon ng sariling Board of Directors ngayon. Mukhang matagal na talaga niyang hindi pinapansin ang kumpanyang ito. Mr. Corby, you may not know this, pero dahil sa kanya kaya lang ako sinampal ni Miss Summer. Mabangis na kinagat ni Herb ang kanyang mga ngipin sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay malapit ng mag-apoy. Ang lalaking ito ay nakaupo pa rin sa sofa ng napakatahimik. Hindi ba siya marunong tumayo? Ang mga tao sa harap ay pawang miyembro ng Board of Directors ng kumpanya. Ang kanilang katayuan at posisyon ay hindi karaniwan. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, sinabi ni Agnes, Director Corby, kung gusto mong suriin ang aking posisyon sa kumpanya, maaari mong. Pero natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Nang marinig ito ni Mike ay agad na nagdilim ang mukha niya habang nagtatanong, Agnes, anong ibig mong sabihin dito? Papaalisin mo rin ba ako? Natatawang sabi ni Agnes, tama. Dahil gusto mong makipagsanib puwersa sa iba at makipagsabwatan, maaari ko lang tanggalin ang ilan sa inyo sa kumpanya. Nang marinig iyon, tumawa ng malakas si Mike at tumanggaw-tango, very well. Gaya ng inaasahan mo, Miss Summer. Pero wag mong kalimutan, General Manager ka lang samantalang ako member ng Board of Directors. Anumang desisyon ay dapat pirmahan ng lupon ng mga direktor. Kung gusto mo akong tanggalin sa trabaho, ito ay walang iba kundi isang tanga. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1622. Hindi lang si Mike Corby, tumawa din si Herb Leon ng disdain at sinabing, Miss Summer, parang hindi ka ignorante. Hindi mo ba nakikita kung ano ang sitwasyon ngayon? Ipinapayo ko sa iyo na huwag maglagay ng anumang hindi kinakailangang pakikibaka at humingi ng tawad sa akin ng maayos. By the way, adopt my investment plan proposal. Kung ganoon, matatapos na ang paggamit nito. Ano sa tingin mo? Tumingin si Herb kay Mike at nagpalitan sila ng tingin, na bumubuo ng tacit understanding. Dumating sila this time para i-pressure si Agnes.
Ito na ang tamang panahon upang kunin ang pagkakataong ito ay gamitin ang plano sa pamumuhunan upang ang interes ng kanilang paksayon ay mapakinabangan. Kasabay nito, kung kaya nilang kaladkarin si Agnes sa putikan, ang buong Gopher Delivery Services ay magiging pusa sa akin gayunpaman. Nagulat sila nang tumalikod si Agnes, kumuha ng makapal na salansan ng mga dokumento mula sa drawer ng desk, at inihagis sa harap nila. Sabi niya, hindi na kailangan. Tungkol sa desisyon ng board na i-dismiss si Mike Corby at ang iba pang 4 na tao, naayos ko na ito, pwede mong tingnan. Nagulat si Mike at nakipagpalitan ng tingin sa ibang tao sa tabi niya. Pinulot niya ang mga dokumento sa harapan niya at ilang saglit na sulyap. Haha, Miss Summer, ito ba ang plano mo na tanggalin ako? Ang ebidensya dito sa aking katiwalian, panunuhol, at pang-aabuso sa kapangyarihan ay ganap na paninirang puri. Ginawa mo ito. Galit na galit si Mike. Inihagis niya sa sahig ang mga dokumento sa kamay habang galit na sumisigaw, maganda ang ginawa mong pag-iimbestiga sa akin, pero sa tingin mo, sapat na ba ito? Kung hindi ko aaminin, anong magagawa mo? Tsaka, sa tingin mo ba mapapabagsak mo ako sa ganitong uri ng impormasyon? Kalahati ng mga miyembro ng board ay kaibigan ko. Sa tingin mo, pipirmahan nila ito. Maling akala lang si Agnes Summer. Ang iba ay galit ding ibinagsak ang impormasyon sa kanilang mga kamay sa sahig. Naglalaman ito ng ilang katibayan ng kanilang mga transportasyon, ngunit hindi nila ito aaminin. Kahit na ginawa nila, ano kayang gagawin ni Agnes Summer dito? Kung tutusin, para sa kanila na nasa ganoong posisyon, ilan sa kanila ang malinis. Gayunpaman, walang pakialam na sabi ni Agnes, I don't need to get the approval of the board of directors. Isang pirma lang ng tao ang kailangan. Lagda ng isang tao. Sandaling natigilan silang lahat bago nila ito namalayan at tumawa ng mapanukso. Nako, Agnes, kailangan kong sabihin na ang kulit mo talaga. Sinasabi mo ba sa akin na gusto mong lagdaan ito ng tagapagtatag ng Gopher Delivery Services? Si Chairman Clark ay wala sa Riverdale ngayon. Paano niya mapapamahalaan ang mga bagay kung wala siya? At saka, kahit nandito siya, papayag ba siya dito? Puno ng panunuya si Mike. Si Agnes Summer ay napabalitang isang malakas na babae sa karera, ngunit ngayon, siya ay tila medyo ordinaryo. Ngayon lang siya nagkaroon ng status dahil si Chairman Clark ang nag-ayos sa kanya. Dahil na rin sa takot nila kay Chairman Clark ay hindi sila nang ahas na hawakan si Agnes. Ngayon, gusto niyang ilabas sila sa halip. Nanliligaw lang iyon kay kamatayan. Gayunpaman, biglang may malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat. Dalhin mo dito. Pipirmahan ko ito. Kalmadong tumayo si Philip sa mga oras na ito habang ang kanyang nagyayelong tingin ay dumaan sa lahat. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1623. Nang marinig ito, lahat ay natigilan. Sino ang lalaking ito? Paano niya nasasabi ang mga ganoong bagay? Anong sabi mo? Gusto mo itong pirmahan? Sino ka sa tingin mo? Hindi pa namin na-settle ang score sa'yo para sa nangyari kanina at naglakas loob kang lumapit. Naghahanap ka ng kamatayan. Ini si Herb sa mga sandaling iyon. Galit na tinuro niya si Philip at umungol. Ilang board members sa kanyang side ang nakanguso at pinagalitan, sino itong batang ito? Bakit siya nandito? Miss Summer, kailangan mong ipaliwanag sa amin kung bakit mo pinayagan ang isang walang katuturang tao na makapasok sa lugar na ito. Hindi mo ba alam ang mga regulasyon ng kumpanya natin? Si Direk Corby, I think kamag-anak siya ni Agnes. Gusto niyang mabuo ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Talagang hindi namin ito maaaring pabayaan. Tumanggo si Mike, matalim na sinulyapan si Philip, at same time na sinabi, binata, hindi ito isang bagay na maaari mong madamay. Pinapayuhan kitang umalis sa lalong madaling panahon, baka masunog ka sa labanan. Mababa ang tingin ni Mike kay Philip. Bakit nakahanap si Agnes ng taong ikakasal? Talagang minamaliit niya ang kanilang paksayon. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpabuntong hininga ng malakas habang sila ay nahulog sa pagkabigla sa loob ng mahabang panahon. Lumingon si Agnes, magalang na yumuko kay Philip, at sinabing, oo, Chairman Clark. Pagkatapos sabihin iyon, naglabas siya ng isa pang stack ng mga dokumento at magalang na ibinigay kay Philip. Sa sandaling ito,
Ang lahat ay natulala. Chairman Clark, anong ibig niyang sabihin? Ang taong ito ba sa harap nila ang nagtatag ng Gopher Delivery Services, ang Chairman Clark na iyon? Panik, kumpletong gulat. Lahat sila ay sumali sa Gopher Delivery Services pagkatapos lamang mamuhunan at hindi pa nakikilala si Philip. Bukod dito, napakakaunting talakayan tungkol kay Philip sa kumpanya dahil matagal nang ipinaliwanag ni Agnes na mas gusto niyang panatilihing mababa ang profile. Ayaw niyang pinag-uusapan siya ng mga tao sa likuran niya. Si Mike, Herb, at ang iba pa ay nanatiling nakatulala ng ilang minuto bago nag-react. Nagdududa silang tumingin kay Philip at nagtanong, "Ikaw ba si Chairman Philip Clark?" Kinuha ni Philip ang mga dokumentong iniabot sa kanya ni Agnes sa isang kamay at panulat sa kabilang kamay. Sa isang mahinang ngiti, sinabi niya, "As true as it can be. Masaya akong makilala kayong lahat." Nanginginig ang puso ng lahat. Tapos na ngayon. Ang mukhang ordinaryong tao na ito ay si Chairman Philip Clark. Kung ganoon, ang kanilang mga salita ba kanina ay kanilang pag-amin sa kanilang mga krimen. Nang makitang pipirma si Philip, mabilis na sumugod si Mike at agad na humingi ng tawad na may paggalang na yumuko. Chairman Clark, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi mo dapat pirmahan ang mga dokumentong ito. Sa likod niya, puno ng gulat ang mukha ni Herb sa mga sandaling ito. Hindi niya akalain na ang talo na tina-target niya ay ang chairman talaga ng kumpanyang ito. Tapos na ang lahat para sa kanya ngayon. Pinaglaruan niya ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, lumuhad siya sa harap ni Philip nang may kalabog at yumuko sa kanya, sinabing, "Chairman Clark, ako ay bulag at ignorante. Maawa ka sa akin, nagkamali ako." Habang sinasabi yon, panay ang sampal niya sa sarili niya. Maririnig ang boses niya mula sa conference room hanggang sa office area sa labas, na nakakuha ng atensyon ng isang grupo ng mga empleyado. Nagpanik din ang mga natitirang miyembro ng Board of Directors sa sandaling ito. Nagmamadali silang yumuko sabay sabi, "Chairman Clark, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi namin iyon sinasadya. Haha, hindi ko inaasahan na ikaw pala ang magiging Chairman Clark. Kapag nakikita kita ngayon, tiyak na nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Chairman Clark, na-misunderstood mo talaga kami. Ginagawa rin namin ito para sa kapakanan ng kumpanya." Nakangiting walang pakialam si Philip habang nakatingin sa kanila. Ang panulat sa kanyang kamay ay tumigil saglit at siya ay nagtanong, "Hindi pagkakaunawaan." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1624. Oo, hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Labis na balisa si Mike sa sandaling ito. Kung pinirmahan ni Philip ang mga dokumentong ito, tapos na siya. Hindi lamang siya mapapaalis sa Gopher Delivery Services, ngunit maging ang ebidensya na nakolekta ni Agnes ay hindi madaling mapapansin. Ngumiti si Philip, lumingon kay Agnes, at nagtanong, "Sinadya ba nilang gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo?" Napaisip naman si Agnes at tumango bilang sagot, "Yes, about the matter with the investors this time, gusto nilang samantalahin ang pagkakataon na makipagkompetensya para sa mas personal na mga pakinabang. Lubos nilang binabaliwala ang kita ng kumpanya." Nang marinig ito, tumango si Philip. Natakot si Mike at nagmamadaling sinabi, "Miss Summer, huwag mong sabihin yan. Ilang buwan na kaming nagkatrabaho. Chairman Clark, huwag makinig sa kanya. Siya ay sadyang nagtatanim ng ebidensya para i-frame sa akin." Nag-aalala si Mike. Hindi niya gustong magsalita si Agnes tungkol sa bagay na ito ngayon. Ito ay ganap na isang pagtatangka upang itulak siya sa gilid. Gayunpaman, inihagis ni Philip ang mga materyales sa kanyang kamay kay Mike at biglang nagtanong, "Ginagawa din ba ang impormasyong ito para i-frame ka?" Sa pagkakataong ito, hindi na naglakas loob na magsalita si Mike. Gayunpaman, siya rin ay isang matandang sorrow. Sa isang dart ng kanyang mga mata, tiningnan niya ng masama si Philip at sinabing, "Chairman Clark, sa hitsura nito, wala kang planong pabayaan ito, hindi ba? Hihihi, kung pakakawalan kita, mabubuhay pa ba ang kumpanyang ito?" Sa loob lamang ng 3 buwan, lahat kayo ay kumita ng personal na higit sa 1 milyong mula sa kumpanya. Sa tingin mo ba bulag ako? Galit na sabi ni Philip. Ang mga taong ito ay simpleng mga parasito. Sa kanilang paligid,
Paano magpapatuloy ang Gopher Delivery Services? Bukod dito, nagkaroon ng sariling plano si Philip. Dapat niyang linisin ang mga itim na tupa para kay Agnes. Napaawang ang sulok ng bibig ni Mike. Hindi na siya mapakali na ituloy ang pagkukunwari. Malamig niyang sabi kay Philip. Chairman Clark, kahit ikaw ang founder ng kumpanyang ito at may karapatang mag-veto, huwag mong kalimutan, bahagi ng board of directors ng kumpanya ay mga kaibigan ko. Kung hihilingin ko sa kanila lahat na mag-divest, naiintindihan mo ba kung ano ang mga kahihinatnan? Natigilan si Philip nang marinig ito bago siya umiling ng walang magawa at nginisyan, tinatakot mo ba ako? Inayos ni Mike ang kanyang suit at sinabing, hindi. Kung maaari kang pumikit at huminto sa paghuhukay ng mas malalim sa bagay na ito, may ibibigay din ako sa iyo bilang kapalit. Si Miss Summer ang ganap na mamamahala sa proyektong ito sa pamumuhunan, at babayaran ko rin ang kakulangan ng iyon na higit pa 10 milyong dolyar. Ano sa tingin mo? Ibinaba ni Mike ang kanyang poster para protektahan ang sarili. Hanggat ligtas siya sa pagkakataong ito, magkakaroon siya ng maraming pagkakataon na maibabalik muli ang kanyang pera sa hinaharap. Napangiti si Philip na may panlalamig sa gilid ng kanyang mga mata habang sinasabi niya, Director Corby, sa tingin mo matatakot ba ako sa mga banta mo? Nang marinig ito, sumimangot si Mike at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Direktang itinaas ni Philip ang kanyang panulat, pinirmahan ang kanyang pangalan, at sinabi kay Agnes, ipaalam ka agad sa mga kaukulang tauhan at lubusang imbestigahan ang Board of Directors. Alisin ang lahat ng nakipagsabuatan kay Mike Corby para sa personal na mga pakinabang. Ikaw, siguradong baliw ka. Ang paggawa nito ay makakasakit sa buong lupon ng mga direktor. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil ikaw lang ang founder. Sabay ungol ni Mike. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas si Philip. Gayunpaman, lumingon si Philip at sinabi kay Mike, oh, ang Board of Directors. Hindi ko naman ito kailangan. Mayabang, nangingibabaw. Galit na galit si Mike. Inilabas niya ang kanyang telepono at marahas na sinabi kay Philip, Philip Clark, huwag kang masyadong maangas. May umalalay sa akin mula sa likod. Kung maglakas loob kang pretuhin kami ng ganito, gagawin kong bangkarota ang kumpanyang ito. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1625. Nakataas ang kilay ni Philip na para bang may narinig siyang kakaiba. Napangiti siya ng mahina habang sinasabi, anong sabi mo? Gusto mo bang mabangkarote ang kumpanya ko? Interesting. Natigilan din si Agnes nang marinig niya ito. Bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Itong si Mike Corby ay talagang nag-ilusyon. Gusto pa niyang mabangkarote ang Gopher Delivery Services. Hindi niya alam ang lakas ni Philip. Pinandilatan ni Mike si Philip at sumigaw, oo, gusto kong malugi ang kumpanya mo. Walang magwawakas ng maayos pagkatapos akong guluhin. Huwag isipin na magaling ka dahil ikaw ang nagtatag ng ilang kumpanya. Laging may mga taong mas magaling kaysa sa iyo. Masyado ka pang bata. Walang pakialam na nakikinig si Philip. Ipinagpatuloy ni Mike, Chairman Clark, dahil sa iyong murang edad, hindi ko sasabihin sa iyo ang bagay na ito. Hanggat handa kang palayain tayo, hindi ako tatawagan. Pero kung pipilitin mong gawin ito, lalaban lang tayo hanggang dulo. Kailangan kong sabihin sa iyo na sa mundong ito, maraming tao na mas maraming pera, kapangyarihan, at katayuan kaysa sa iyo. Ang halaga sa merkado ng iyong kumpanya ay ilang daang milyong dolyar lamang. Ang patron sa likod ko ay isang bilyonaryo. Maaari mong gawing bangkarota sa isang tango ng kanyang ulo o isang galaw ng kanyang daliri. Kailangan mong mag-isip mabuti kung talagang gusto mo akong labanan. Habang nagsasalita si Mike, mas nagiging confident siya. Bakas sa mukha niya ang pagtatagumpay. Napatingin siya kay Philip at nakita niyang nakataas ang gilid ng lalaki. Alam niyang natatakot ang kabilang partido. Matapos mabalitaan ni Herb Leon na pinalo ni Mike si Philip sa pamamagitan ng ilang salita, agad siyang bumangon sa sahig at malamig na umusi, na nagsasabing, tama, Chairman Clark. Ang mayamang patron sa likod ni Director Corby ay hindi isang taong katulad mo na kayang guluhin. Bagamat ikaw ang tagapagtatag ng kumpanya at may kapangyarihang mag-veto, kung sasaktan mo ang mayamang patron sa likod ni Director Corby, natatakot akong hindi ito magtatapos ng mabuti para sa iyo. Nang marinig ito, sinulyapan ni Philip si Herb at nakangiting sinabi,
Vice President Leon, nang humingi ka ng awa kanina, mukha kang aso. Bakit ka nakatayo ngayon? Ikaw. Nagalit agad si Herb. Medyo nakakahiya nga ang eksenang lumuhad lang siya at humingi ng awa. Gayunpaman, iba na ngayon. Ang sitwasyon ay nagbago. Ngumisi siya, ayokong makipagtalo sa iyo. Kung nasaktan mo si Director Corby, maghintay ka na lang na pagdusahan ang kahihinatnan. Pagkasabi noon ay sumandal siya sa tenga ni Mike at bumulong sa mahinang boses, Director Corby, bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito para ibagsak ang Gopher Delivery Services sa isang iglap? Hanggat itinaboy natin sina Agnes at Chairman Clark, magiging atin ang kumpanyang ito. Nagtaas ng kilay si Mike at tumingin kay Herb. Naunawaan niya ang balak niya at tumanggo. Naunawaan din ng natitirang mga miyembro ng board sa sandaling ito at kinawayan ni Philip, Chairman Clark, bagaman ikaw ang tagapagtatag ng kumpanya, ang Board of Directors ay may karapatan na simulan ang iyong pagpapaalis. Tama, wala kang pakialam sa pag-unlad ng kumpanya noong una. Ang maraming kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ay wala sa iyong mga kamay. Ang Board of Directors lang ang may karapatan. Chairman Clark, sana ay pag-isipan mong mabuti kung gusto mo talagang makipag-away sa amin. Pananakot, lantang pagbabanta. Nag-iba ang mukha ni Agnes habang malamig na sumigaw, insolence. Siya ang founder ng kumpanya. Gayunpaman, hinayla ni Herb ang kanyang kurbata at bahagyang ngumiti kay Agnes. Agnes, hindi mo pa ba binuksan ang iyong mga mata sa puntong ito? Siya ay isang tagapagtatag na walang tunay na kapangyarihan. Anong karapatan niya para magdesisyon para sa Board of Directors? Ngayon, gusto naming tanggalin ang kanyang mga kwalifikasyon bilang founder. Nang marinig iyon, galit na tumingin si Agnes kay Herb at same time na sinabi, Herb Leon. Hoy, huwag kang magalit, Miss Summer. Nasa iyong mga kamay na talaga ang pagpili, putol ni Herb kay Agnes nang dama ko ang mga mata kay Philip. Sa sandaling ito, nakatayo lamang si Philip na nakaakbay sa likod at may masamang tingin sa kanyang mukha. Nag-isip siya sandali habang nagtanong, paano kung hindi ako pumayag? Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.